Channel. Kabanata 1011. Mr. Silent Channel. Kabanata 1011 hanggang 1020. Bawat teenager ay may pusong maging sundalo. Ang mga sundalong ayaw maging general ay hindi mabuting sundalo. Sa kanyang kabataan, lahat ay may pangarap ng isang general. Si Tang Wulan ay walang pagbubukod. Nang makita niya ang dalawang bar ng Samsung sa harapan niya, bumalatay sa mukha niya ang excitement. Personal na pinalitan siya ni Shai ng ranggo ng militar. Ang iba pang 8 Diyos ng dugo ay hindi napigil ang magpakita ng mahinang ngiti. Blood 1, dahil ang iyong ranggo ng militar ay nalampasan ng Tenyente Coronel, mula ngayon, ikaw ay mapopromote mula sa isang hindi kawani ng Blood God Camp tungo sa isang reserbang miyembro ng Blood God Camp. Ang iyong susunod na target ay siya. Tulad ng sinabi niya, itinuro ni Zuyi ang kanyang daliri kay Zujio, higit pa sa 9 Blood Gods, ang mga reserbang miyembro ay ang pinakamataas na antas ng Blood God Camp. Ngunit ang rurok ay dapat ay promote sa ranggong koronel. Para sa higit pa, napakasimpleng talunin ng isang Blood God. Diyos, kung gayon, maaari kang pumalit sa kanya at maging isa sa mga opisyal na Diyos ng dugo ng kampo ng Diyos. Naiintindihan mo ba? Lumingon si Tang Wulan upang tingnan si Zujio, na nakatingin din sa kanya, tinaasan siya ng kilay, at ang ngiti sa kanyang mukha ay naging mas mayaman. Si Zujio ay isinilang sa Temple of War God, at siya ay walang alinlangan na isang makapangyarihang may pamagat na Daoluo, isang free character battle armor master. Medyo malayo pa ang distansya sa pagitan niya at niya. Gayunpaman, ang iniisip ni Tang Wulan sa kanyang puso ngayon ay nasa pagpapabuti ng kanyang antas ng paglilinang, ang pinakakailangan niya ngayon ay isang malakas na kalaban. Sa harap lamang ng panggigipit ng isang malakas na kalaban mapapasigla ang sariling antas ng paglilinang sa aktwal na labanan, at maaaring patuloy na mapanatili ang isang mataas na bilis ng pag-unlad. Naiintindihan ko, salamat sir. Blood 9 sir. Kung libre ka anytime, gusto kitang i-challenge sa Star Wars. Dahil sa Battle Network mo lang magagamit ng buo ang iyong lakas, hindi mo na kailangang panatilihin ang iyong mga kamay. Agad na sabi ni Tang Wulan. Hindi napigilan ni Zuelio na matawa, Wulan, kailangan mong tumakbo bago ka matutong maglakad. Tulad ni Shai, isinilang siya sa Tang sect, at nagkaroon siya ng malakas na kaugnayan kay Tang Wulan mula sa kapanganakan. Ito rin ay isang paalala. Siya, huwag masyadong matayog. Si Tang Wulan ay nagpakitang muli ng hindi nakakapinsalang ngiti, gusto ko lang makita kung gaano kalayo sa pinuno ng Zoo 9. Maaari itong gamitin bilang layunin ng pagsusumikap. Ngumiti si Zujio at sinabing, oo. Magiging maayos ako ngayon. Susubukan ko ito sa iyo mamaya. Wala siyang pakialam masyado. Ang ganap na pagkakaiba sa antas ng paglilinang ay naging dahilan upang lubos siyang maniwala sa mga salita ni Tang Wulan. Dugo lamang ang gumagalaw ng bahagya, siya ang taong ganap na nakaranas ng buong proseso ng pag-condense ni Tang Wulan sa nukleus ng kaluluwa. Ang condensing soul core ay tanda ng 7-ringed soul sage. Bagamat si Tang Wulan ay walang soul power cultivation base ng soul sage level, ang kanyang soul power ay mas puro kaysa sa mga ordinaryong soul master. Bilang karagdagan sa pagkakaroon ng mga core ng kaluluwa, siya ang aktwal na kapangyarihan ng labanan ay hindi gaanong mababa sa soul saint. Pagkatapos ay isaalang-alang ang gintong dragon na si Bat, at ang pagsulong ng kanyang sariling santo craftsmanship sa battle armor. Nandoon din ang kapangyarihan ng kanyang dugo. Bagamat tila ito ay isang karaniwang 2-character battle armor master, ganap itong naiiba sa pangkalahatang 2-character battle armor master. Bueno, lahat ay pupunta sa Star Battle Net upang makita ang iyong laban, at bigyan si Wulan ng ilang mga payo. Sabi ni Shai. Sinabi ni Tang Wulan, Sir, parang hindi ka makakapanood ng normal na laro, tama ba? Sa sandaling lumabas ang mga salita, lahat ng mga Diyos ng dugo ay ngumiti, at ang 3 dugo ay malumanay na nagsabi, ang aming kampo ng Diyos ng dugo ay may ilang mga pribilehiyo. Maaari kang manood ng anumang laro. Huwag mag-alala. Mayroon bang magandang bagay? Iba talaga ang Blood God Camp. Tumingin si Shai kay Zujio, ang Wulan ay hindi kasing simple ng iniisip mo, huwag tumaob. Natigilan si Zujio at natawa, Boss, huwag mo akong takutin. Kung magiging reserve player ako, nakakalungkot. Habang nagsasalita, nagtago siya sa likod ni Zuba na may itsura na natatakot siya. Napatawa ang lahat. Pinandilatan ni Zuer si Zujio, dahil sinabi ng panganay na kapatid na hindi ka dapat maging pabaya, dapat ay huminahon ka sa akin. Matandang tao ito, lumulutang pa rin. Medyo kakaiba ang ekspresyon sa mukha ni Zujio, I see. Tumingin si Tang Wulan sa Blood 9, at pagkatapos ay sa Blood 2, at biglang natuklasan na parang magkamukha sila, at ang Blood 9 ay halatang takot sa Blood 2. Ito ay isang taos-pusong pakiramdam ng takot. Ngumiti si Shuisen at sinabi, sila ay mag-ama. Ang 1 at 2 Diyos ng dugo ay isa ring magandang kwento sa ating kampo ng Diyos ng dugo. Biglang naramdaman ni Tang Wulan ang kanyang puso. Nakikita ko. Sa mga kampo ng Diyos ng dugo, ang mga tao sa templo ng Diyos ng digmaan ay ang pinaka, mayroong 3, ang una ay ang 2 dugo, at pagkatapos ay ang dugong 8 at ang dugo 9.
Sa hindi inaasahang pagkakataon, si Zhu Jiu pala ay anak ni Zhu Er. Ito ay talagang isang magandang kwento. Siya mismo ay isang title Daoluo, at nilinang niya ang kanyang anak sa antas ng title Daoluo. Ito ay talagang hindi madali. Gayunpaman, sa pagtingin sa hitsura ni Zunai na natatakot sa Blood 2, sa proseso ng pagpapabuti ng sarili at paglilinang, natatakot ako na hindi ito magiging mas masakit. Lahat ng tao ay may negosyo, kaya pumasok na sa battle. Net Cafe. Ang dugo ay dumating sa isang conclusion. Bumalik si Tang Wulan sa kanyang dormitoryo, nakaramdam ng kaunting kaba, ngunit mas nasasabik. Ito ang unang pagkakataon na kinailangan niyang harapin ang isang title Daoluo. Title Daoluo, iyon ang pinakamakapangyarihan at pinakamataas na pag-iral sa buong Soul Master Realm. Sana lang ay hindi masyadong malaki ang gap nila ni Blood 9. Kung hindi, ang pagsasanay ay maliit pa rin ang kahalagahan. Mahusay na pumasok sa battle. Net at mag-log in. Lumitaw si Xiao Tang sa battle. Net, tumira si Tang Wulan, naramdaman ang lahat ng pagbabago sa kanyang sarili, inaayos ang kanyang estado sa pinakamagandang antas. Siya ay palaging isang mapagkompetensyang manlalaro. Kung mas malakas ang kalaban, mas maganda ang epekto sa pagpapasigla ng kanyang potensyal. Sa makatuwid, kahit na malapit na niyang harapin ang isang hindi pa nagagawang makapangyarihang kalaban, lalo siyang nasasabik sa oras na ito, at ang kanyang estado ay unti-unting bumubuti. Pagdating niya sa stadium, mabilis niyang nahanap ang mga miyembro ng Blood God Camp. Nakakatuwa din ang mga pangalan ng siyam na dugong Diyos. Direkta nilang tinatawag ang pula sa pulang siyam, pinapalitan ang karakter ng dugo ng pulang karakter. Hindi mapigilan ni Tang Wulan na hindi makapagsalita, ngunit ito ay mabuti, ito ay madaling matandaan. Naglakad si Hong Jio papunta kay Xiao Tang at tinapik siya sa balikat, kailangan mong sumama. Hanggat maaari mo akong pilitin na gamitin ang battle armor, paano kung manalo ka? Mabuti. Tumanggo si Tang Wulan ng walang pag-aalinlangan at sumang-ayon. Ngumiti si Hong Jio at sinabing, nabalitaan ko na marami kang nagawa sa forging, bakit hindi, tumaya tayo. Ang taong ito ay hindi bababa sa 30 taong gulang, mukha pa rin siyang bata, at hindi mapigilan ni Tang Wulan na hindi makapagsalita. Good. Magkano? Sumang-ayon siya ng walang pag-aalinlangan, at hindi masamang ipilit ang sarili. Nag-isip sandali si Hong Jio, at sinabing, 10,000 yuan ito, nakakatamad kung mas mababa. Hoy, huwag mong aibuli ang mga bata. Dumating si Hong Ba mula sa gilid at hinawakan ang tenga ni Hong Jio. Oh, Xiao Ba, please be gentle, hindi ko siya binubuli. Isa na siyang 2-character Battle Armor Master at may Soul Core. Hanggat pinipilit ko ang Battle Armor ko, hindi siya mananalo. Maglaro tayo. Hindi madali maghanap ng isang bagay na interesante. Ha! Pinandilatan siya ni Zubayi ng may galit sa bakal at bakal. Ngumiti si Zujio at sinabing, kung manalo ka, bibilanggan mo ang kalahati nito. Kung matalo ka, ibibilang ka bilang akin. Gagawin ito ng punong tanggapan. Tumawa si Zuba, halos pareho lang. Manahimik ka, huwag mong hayaang marinig sila ng amo. Kumaibot ang sulok ng bibig ni Tang Wulan, sino ito? Gayunpaman, lubos pa rin siyang nagpapasalamat kay Zuba, ang isang ito ang nagligtas sa kanyang buhay. Kung walang dugong walo, paano niya makakayanan ang pag-atake ng emperador ng Abyss Plane? Humanda ka, simulan na natin. Dumating ang boses ni Zuyi. Ang Blood God Camp ay may responsibilidad na subaybayan ang buong Abyss Channel. Bagamat katatapos lang ng Abyss Tide, wala nang makapangyarihang Abyss creature na aatake sa maikling panahon, ngunit kailangan pa rin itong mag-duty. Galit na binayaran ni Zunai ang halaga ng laro, at ang iba pang 8 Diyos ng dugo ay nawala sa kislap ng liwanag. Ang liwanag ay kumislap, at sina Tang Wulan at Zhu Jio ay dumating sa yugto ng kompetisyon, na magkaharap sa malayo. Huminga ng malalim si Tang Wulan at pumasok sa game state, biglang naging matalim ang kanyang mga mata. Sa halip, parang ngiti pa rin ang siyam na dugo sa kabila. 3, 2, 1, magsimula. Ikanawit ni Zhu Jio ang kanyang mga daliri kay Tang Wulan, at mabilis na binitawan ni Tang Wulan ang kanyang battle armor. Ang Golden Battle Armor ay pinakawalan, na nagkatikip sa kanyang buong katawan, si Tang Wulan ay biglang naging 3 metro ang taas na katawan, na ang mga gintong pakpak ng dragon ay nakabukas sa kanyang likuran, ang kanyang momentum ay tumaas ng husto, ang gintong sibat ng dragon sa kanyang kamay ay paalang sa kanyang harapan, at ang sibat ay 4 na metro ang haba. Ang isang dulo ng talim ng baril ay namumulaklak na may puting gintong ilaw ng baril. Ang ngiti sa mukha ni Zhu Jio ay nanatiling hindi nagbabago, ngunit hindi niya ito pinansin. Isang bilog ng mga singsing na espiritu ang bumangon mula sa ilalim ng kanyang mga paa, na sumasakop sa kanyang buong katawan. 3 lila at 6 na itim, 9 na bilog ng spirit ring ang gumalaw pataas at pababa sa paligid ng katawan, at ang napakalaking pressure mula sa antas ng title Daoluo ay biglang sumugod sa kanyang mukha.
Ang Golden Dragon Spear sa kamay ni Tang Wulan ay dumaan sa kanyang harapan, at ang mukha ni Zujio sa kabilang banda ay biglang nagbago ng bahagya, dahil malinaw niyang naramdaman na ang momentum na kanyang pinakawalan ay talagang nasira ng simpleng aksyon ni Tang Wulan. Pagkatapos ay naramdaman niya ang init na nagmumula sa katawan ni Tang Wulan. Ito ay hindi ang init ng temperatura, ngunit ang init ng dugo. Apat na bilog ng gintong halo ang bumangon mula sa mga paa ni Tang Wulan, gumagalaw pataas at pababa sa paligid ng kanyang katawan, at ang sariling hininga ni Tang Wulan ay tumaas ng husto. Lalo na ang kapangyarihan ng chi at dugo, ang dugo ni Zujio na nang-aapi ay medyo nanginginig. No wonder iba talaga kapag nakuha mo ang dugo. Bahagyang pinaikit ni Zujio ang kanyang mga mata, at naging mas maingat ang kanyang mga mata. Ang kalaban ay si Titled Daoluo, syempre imposibleng atakihin siya ng aktibo, ginawa ni Tang Wulan ang kanyang bahagi, itinuro pa sulong ang Golden Dragon Spear sa kanyang kamay, at sumugod kay Zujio na parang kidlat. Bahagyang nagsalubong ang mga pakpak sa likuran niya, at hindi niya ginamit ang kanyang kakayahan sa sandaling umakyat siya. Iba ito sa random sway kapag kaharap si Jiang Wuyo. Ngayon ay kaharap niya ang isa sa siyam na Diyos ng dugo. Ang gintong sibat ng dragon sa kanyang kamay ay inilagay sa kanyang tagiliran, at ang sibat ay nakaturo pasulong. Ang pares ng mga mata ni Tang Wulan ay unti-unting naging vertical pupils, at ang complementary vortex ng yin at yang ay umikot ng buong lakas sa ilalim ng pagkilos ng Dragon Core at Soul Core, at naitaas na niya ang kanyang cultivation sa rurok. Ang distansya sa pagitan ng dalawang panig ay 100 metro lamang, halos panandalian. Nang ang distansya sa pagitan ng dalawang gilid ay 30 metro, tinapik ni Tang Wulan ang kanyang mga daliri sa paa, at ang buong tao ay tumalon na parang kidlat. Ang mga pakpak ay pumutok, at ang ginintoang dragon ay lumipad at sumabog, na ginawa ang kanyang bilis na tumaas sa antas ng pagsira sa sound barrier sa isang iglap. Nagkaroon ng pagsabog sa hangin, at ang puting gintong sibat na liwanag ay nakarating na sa harapan ng Zoo 9. Mabilis. Maaari lamang itong ilarawan bilang isang mabilis. Hindi lamang ang pagtaas ng sandata ng labanan, kundi pati na rin ang pagtaas ng mga kasanayan. Umaasa sa kanyang napakalakas na pangangatawan, ang bilis ng pagsabog ni Tang Wulan ay hindi mas mababa sa Title Daoluo. Walang pakialam si Zujio dahil sa naunang induction. Nang makitang lumapit sa kanya si Tang Wulan, ang kanyang martial spirit ay naging aktibo din. Isang kakaibang sandata ang lumitaw sa kanyang kamay. Isa rin itong sibat, ngunit isang dulo lamang ang may dulo ng sibat. Ang talam ay halos 1 metro ang haba, hugis ahas, at sanga sa harapan, ito pala ay sibat ng ahas. Ang siyam na bilog ng spirit ring na orihinal na nakapaligid sa kanya ay agad na nakakabit sa sibat ng ahas. Ang harap na dulo ng sibat ng ahas ay lumunok ng liwanag, tulad ng isang malaking ahas na nagsusuka ng isang sulat. Sa isang pitik ng kanyang pulso, kinuha ito ni Snake Lance Chen Duan patungo sa Golden Dragon Spear ni Tang Wulan. Walang sibat na ilaw ang pinakawalan, ngunit sa sandaling kinuha ito ng sibat ng ahas, ang nakapalibot na espasyo ng hangin ay tila baluktot, sinusubukang ipakita ang liwanag ng sibat ni Tang Wulan. Ngunit sa sandaling ito, ang lakas ng sibat ni Tang Wulan ay sumabog. Sa sandaling mahawakan nito ang distorted space, ang spear light ng Golden Dragon Spear ay nag-iba-iba ng ilang sandali, ngunit sa susunod na sandali, ang baluktot na espasyo ay direktang tinusok ng spear light. Nakarating siya sa harap ni Zujio sa isang iglap. Bahagyang itinaas ni Zujio ang kanyang kilay, at bahagyang nanginig ang kanyang katawan, iniiwasan ang harap ng sibat. Ang sibat ng ahas sa kanyang kamay ay dumampi rin sa gintong sibat ng dragon ni Tang Wulan. Ding! Sa malutong na tunog, ang sibat ng ahas ay umatras na parang kidlat, naramdaman na lamang ni Tang Wulan na may kakaibang umiikot na puwersa ang kumikilos sa kanyang gintong dragon na sibat, na hinihila ang kanyang gintong dragon na sibat upang dumausdad sa isang tabi. Pagkatapos ay lumitaw muli ang sibat ng ahas na parang kidlat, at sa pagkakataong ito ay direktang lumitaw ito sa harap ng dibdib ni Tang Wulan. Ang bilis ng atake. Ito ba ang bilis ng pag-atake ng antas ng Title Daoluo? Gayunpaman, ang problema ay hindi niya tuluyang natanggal ang kanyang Golden Dragon Spear sa unang pagkakataon. Oo, nagulat din ang Blood 9 sa oras na ito. Siya ay isang Title Daoluo level cultivation base, at ang kanyang sariling pisikal na lakas ay nasa antas din na ito. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, kung kaharap mo ang isang Soul Emperor, ang sandali ng pakikipag-ugnay ngayon ay sapat na upang hayaan ang sandata ng kalaban na maalis ito. Gayunpaman, nang ang kanyang sibat ng ahas ay inilagay sa gintong dragon na sibat ni Tang Wulan, naramdaman niya na ang gintong sibat ng dragon ay kasing bigat ng bundok, at ang talas ng talim ng sibat ay talagang nagparamdam sa kanya ng tusok mula sa sibat ng ahas. Pagkatapos, bagamat ang gininto ang Dragon Spear ay kinuha ng medyo baluktot, ito pa rin ang tumutusok sa direksyon ng kanyang balikat ng malakas. Sa madaling salita, ayon sa sitwasyon ng kanyang sibat muli, kung magpapatuloy siya sa pag-atake, ang kanyang sibat ng ahas ay tatusok sa dibdib ni Tang Wulan, ngunit ang gininto ang dragon na sibat ni Tang Wulan ay tatagos sa kanyang balikat. Para sa video tungkol sa Golden Dragon Spear, ang Blood 9 ay napanood.
Siya ay may malalim na memorya ng ginintuang Dragon Spear na kayang lumunok ng enerhiya. Bukod dito, si Tang Wulan ay mayroon pa ring depensa ng dalawang salitang battle armor sa kanyang katawan. Kahit nasa antas ng title Daoluo, hindi mahirap masira ang 2-character battle armor defense, ngunit tiyak na magkakaroon ng pause. Sa oras na iyon, siya ay nasugatan na. Ito ba ay cost-effective? Sa titulong Daoluo laban sa Soul Emperor, kung siya ay nasugatan ng kalaban, naramdaman ni Zhu Jio na wala siyang lugar upang ilagay ang kanyang mukha. Kaya, sa isang iglap, gumawa siya ng paghatol. Ang sibat ng ahas ay gumuhit ng arko, nilaktawan ang dibdib ni Tang Wulan, at dumiretso sa kanyang kanang kilikili. Sa pagkakataong ito, mauna ang pag-atake, at kung tatama siya, natural na magwawakas ang gininto ang Dragon Spear attack ni Tang Wulan. Ngunit sa oras na ito, walang pakundangan na tumugon si Tang Wulan. Ang isang Dragon Moon Battle Armor ay agad na naging hugis lens, nang hindi umiwas o umiwas. Ang gintong sibat ng dragon sa kanyang kamay ay nanginginig, at ang puting gininto ang sibat na ilaw ay pumutok at direktang tumusok sa balikat ni Zhu Jio. Ang pagbabago-bago ng kapangyarihan ng espiritu ay biglang lumitaw sa mga balikat ni Zhu Jio, naging isang baluktot na halo, na puwersa ang pinarefract ang sibat na ilaw ni Tang Wulan. Pero kahit na ganoon, binutas pa rin ng gunman ang kanyang balikat. Sa kabutihang palad, hindi ang Golden Dragon Spear ang tumama sa katawan at nabigong sumipsip ng kanyang sigla. Pero sinong mag-aakala na kapag ang isang title Daoluo ay humarap sa isang Soul Emperor, masasaktan siya kapag nakilala niya ito. Kasabay nito, ang sibat ng ahas ay tumusok na sa kilikili ni Tang Wulan. Bahagyang iginalaw ni Tang Wulan ang kanyang katawan sa tamang oras, hindi sinubukang umiwas, ngunit ginamit ang kanyang breastplate upang makayanan ang suntok. Ding! Ang sibat ng ahas ay tumusok, at ang kalasag ng dalawang karakter na sandata ng labanan ay agad na nabasag, at ang sandata ng labanan ay malukong, ngunit sa parehong oras, ang liwanag ng sandata ng labanan ay mabilis na kumikislap. Naisip ni Zhu Jiubo na kahit na sinaktan siya ni Tang Wulan, tapos na ang labanan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang kanyang sibat ng ahas ay hindi nakapasok sa kanyang dalawang karakter na sandata sa labanan. Paano kaya ito? Inilabas na niya ang kanyang unang espiritong kakayahan, na nagpalakas sa talas ng sibat ng ahas. Sa sandaling ito, ang kanang kamay ni Tang Wulan ay biglang binitawan ang Golden Dragon Spear, ang Golden Dragon Claw ng kanyang kaliwang kamay ay humawak sa Snake Spear, at ang kanyang kanang kamay ay direktang iniwas patungo kay Zhu Jio. Gininto ang Dragon Destroy Claw. Ipinanganak ang malalaking Golden Dragon Claws, at hindi mabilang na mga asul na Silver Emperors ang dumagsa, na naghalo-halo sa mga kuko sa likod. Ang kasanayan sa pagsasanib ng dugo kaluluwa, sa makatuwid, ang formula na ito ay dapat na tumpak na tawaging Blue Emperor Golden Dragon Nirvana Claw. Ang napakalaking pressure at mapanirang aura na iyon, kahit na may cultivation base ng Blood 9, ay nagulat, at halos kasabay ng paglaya niya mula sa pagkakahawak na ito, naramdaman niya ang paglitaw ng isang krisi sa buhay at kamatayan. Hindi maganda. Napakalakas ng atake ng batang ito. Ang sibat ng ahas ay nanginag, at ang ikatlong singsing ng espiritu ay nagliwanag ng maraming liwanag, na parabang isang higanteng sawa ang biglang lumabas mula sa sibat ng ahas at marahas na tinamaan ang dibdib ni Tang Wulan, na nagpabaligtad at lumipad palabas. Pero kahit na ganoon, nakarating na sa kanya ang Blue Emperor Golden Dragon Nirvana Claw, na kayang sumaklaw ng higit sa 20 metro. Isa ito sa pinakamakapangyarihang kakayahan ni Tang Wulan sa Opens iba. Pinagsasama rin ito ang Soul Bone ng Dark Golden Terrifying Claw Bear's Right Hand Claw, ang Bloodline ng Golden Dragon King, ang Battle Armor, ang Golden Dragon 9 Style, at ang kombinasyon ng Blood Soul Fusion Technique. Ang suntok na ito ay ganap na mapanira sa antas ng title Daoluo. Bagamat ginulat ni Zhu Jio si Tang Wulan, bumulwak siya ng dugo sa hangin. Ngunit ang kailangan niyang harapin ay isang hindi maiiwasang sitwasyon. Sa isang iglap, gumawa si Zhu Jio ng tumpak na paghatol. Laking gulat niya nang makitang ang resulta ng kanyang sariling paghatol ay hindi mapigilan. Nang hindi ginagamit ang battle armor, hindi niya mapigilan ang suntok. Ngunit paano ito posible? Hindi naman siya si Jiang Wuyo, at halos sabay-sabay na lumilitaw ang kanyang paghuhusga at mga pisikal na pagbabago. Agad na bumungad sa kanyang katawan ang kulay abong battle armor, umatras ang Snake Spear sa kanyang kamay, at biglang bumukas ang mga pakpak, isang kulay abong halo din ang pinakawalan. Ang Golden Dragon Nirvana Claw, na nasa harapan niya, ay biglang huminto, na parabang bumulusok ito sa putik, at ang bilis nito ay nabawasan ng husto. Sinamantala ng Snake Spear ang sitwasyon, at ang pang-anim na Spirit Ring ay nagradiated ng maraming liwanag, at isang higanteng ahas ang lumitaw sa likod ni Zhu 9, at ang Snake Spear sa kanyang kamay ay agad na nag-transform ng hindi mabilang na mga ilaw at anino, na parang isang grupo ng mga ahas na sumayaw ng ligaw. Nabangga ang Golden Dragon's Claws of Destruction. Puff! Nabasag ang kuko ni Jinlong Jiju, ngunit ang Blood 9 ay nahulog din mula sa langit, at nahulog sa lupa na pinigilan. Sa sandaling ito, bagamat natatakpan ng maskara ang kanyang mukha, ang kanyang ekspresyon ay naguguluhan pa rin. Hindi niya inaasahan na mapipilitin siya sa ganoong passive na sitwasyon kapag kaharap ang isang Soul Emperor.
Paano ito posible? Isa lang siyang Soul Emperor na may ika-6 na ring cultivation base. Noon, nangako siyang sabihin na kahit na mapilitan siyang lumabas sa battle armor, matatalo siya, pero hindi niya akalain na matatalo siya. Ngunit ang katotohanan ay nasa kanyang harapan, kahit na sa tulong ng kapangyarihan ng free character battle armor, bagamat nalutas niya ang pag-atake ng kalaban, naapektuhan din siya ng napakalaking kapangyarihan ng kalaban at lumapag. Ito ay simpleng hindi kapanipaniwala. Gaano kakilabot ang dakilang kapangyarihang ito na gawin? Si Tang Wulan ay hindi rin komportable, at ang kanyang dibdib ay nakakaramdam ng pagkabagot. Bagamat hinarang ng battle armor ang karamihan sa kanyang kapangyarihan, ito ay isang suntok sa antas ng title Daoluo. Dalawang alon ng kapangyarihan ng espiritu ang nagmula sa sibat ng ahas, ang isa ay positibo at ang isa ay baligtad, na baliw na umiikot at nag-drill sa kanyang katawan. Hinaranggan ng battle armor ang 80%, ngunit kahit ang natitirang 20% ay nasunog ang kanyang mga internal organs. Sa kabutihang palad, ang yin at yang complementary vortex ay umikot ng mabilis, unti-unting natunaw ang pagkasira ng dalawang enerhiya. Pambihira talaga ang title Daoluo. Sa oras na ito, ang 8 mga Diyos ng dugo na nanunood ng labanan sa tabi ng yugto ng kompetisyon ay may iba't ibang mga ekspresyon sa kanilang mga mukha. Ang pinaka nakakagulat ay walang alinlangan ng dugong 8. Face to face lang. Talagang natalo ang Blood9 sa taya. Paano kaya ito? Kailan pa siya naging malakas? Dinala niya si Tang Wulan sa Blood God Camp. Bagamat may mahalagang papel si Tang Wulan sa pakikipaglaban sa mga nilalang sa kailaliman, gayunpaman, hindi siya maikukumpara sa mga Diyos ng dugo. Ilang araw na lang. Talagang nabangga niya si Zhu Jio ng isang beses, at hindi nakaranas ng malaking pagkatalo, at pinilit niya si Zhu Jio na gumamit ng free character battle armor. Kahit sino pa, hindi siya makapaniwala sa lahat ng nasa harapan niya, pero nasa harap niya ang mga katotohanan. May ngiti sa dagwang mukha, at sigurado, iba ang batang ito. Ang huli ngayon ay tiyak na hindi kasing simple ng isang ordinaryong kakayahan sa espiritu. Huminga ng malalim si Tang Wulan, pinipigilan ang kanyang pinsala, at sa parehong oras ang kanyang mga mata ay naging mas nagyelo. Ang susunod na sitwasyon ay walang alinlangan na magiging mas mahirap, dahil malapit na niyang harapin ang 3 character na Battle Armor Master. Pangit ang mukha ni Zhu Jio, nakakahiya. Dagdag pa sa pagkabigla, ito ay malalim na inis. Alam mo, kapag ang dugo ay umabot sa dugong 8, 8 tao ang nanunood ng labanan sa parehong oras. Lalo na ang sariling ama ay nanunood din. Bago ang laban, nangako akong tumaya kay Tang Wulan, na gustong kumita ng kaunti, ngunit kung sino man ang nakaisip nito, kapag nakilala, natalo sana ang taya. Logically speaking, dapat natalo siya sa larong ito. Ngunit paano naging napakalakas ng batang ito? Taliwas sa kanya, sa sandaling ito, ang mga mata ni Tang Wulan ay nagliwanag ng nagngangalit na apoy, puno ng fighting spirit. Ang Golden Dragon Spear ay bumalik na sa kanyang mga kamay, at ang Sunken Dragon Moon Battle Armor ay dahan-daang bumalik sa normal. Bagamat isa lamang siyang 2 character na armor sa labanan, umasa ito sa espiritual na halwang metal na napik mula sa 4 na metal upang salakayin at ipagtanggol. Ang kakayahan sa pagpapagaling sa sarili ay higit pa sa paghahambing ng ordinaryong 2 character na armor ng labanan. Ang gininto ang dragon na sibat ni Tang Wulan ay nakaturo sa harap, at siya ay bumigkas ng mahabang alulong hanggang sa langit, at ang kanyang mga pakpak ay nakabukas sa likuran niya. Sa isang hard shot, sumugod na sa ere ang tao. Lumilipad ang Golden Dragon. Ang kanyang buong katawan ay nagdala ng isang mabangis na pag-awit ng dragon sa hangin, na parang may gintong dragon na nakapalibot sa kanyang katawan. Sa gininto ang dragon na ito, ang mga gintong asul at pilak na emperador ay nag-condensed sa kanila sa mga entity, halos sa isang iglap. Sa paglipas ng panahon, ang momentum ni Tang Wulan ay tumaas sa tuktok nito. Isang malamig na nguso si Zhu Jio, itinutok ang sibat ng ahas sa kanyang kamay, itinuro ang direksyon ni Tang Wulan, muling umilo ang ika-6 na spirit ring sa kanyang katawan, muling lumitaw ang higanteng Python Phantom, at ang nakakasilaw na liwanag ay sumabog mula sa sibat ng ahas sa kanyang kamay. Kasabay nito, ang 3 character na battle armor field na nakaproject sa ilalim niya, na tila binubuo ng hindi mabilang na mga higanteng sawa, ay kumalat sa halo, na sumasakop sa isang malaking lugar. At sa sandaling ito, nagbago rin si Tang Wulan. Siya ay naglabas ng maraming mga kasanayan sa halos parehong oras. Sa ibaba niya, biglang kumalat ang isang gintong halo, at ito nga ang marahas na sakop ng Golden Dragon. Direktang nagbanggaan ang 2 lugar. Ang battle armor area ng Blood9 ay halos agad na pinamumugaran ng ginto. Ang saklaw at intensity ng domain mismo ay nauugnay sa cultivation base, ngunit mayroon ding mga pagkakaiba sa pagitan ng mga domain, at iyon ay isang gap sa mga antas. Walang alinlangan na ang Golden Dragon Rage domain ni Tang Wulan ay higit na nahihigitan ng 9 na dugo na tanging ang mabagal na domain na nakakabit sa battle armor. Sa makatuwid, nang magkabanggaan sila at ang Blood9 cultivation base ang may ganap na mataas na kamay, hindi sinamantala ng kanyang domain. Medyo bumagal ang katawan ni Tang Wulan, ngunit sa katulad na paraan, si Zhu9 ay naapektuhan din ng marahas na domain ng Golden Dragon, at ang kanyang aura ay malinaw na napigilan.
At sa sandaling ito, si Tangwulan, na nasa mabilis na paglipad, ay nagpakawala ng isang kapana-panabik na pag-awit ng dragon. Ang ulo ng dragon ng gintong dragon na nabuo ng lumilipad na asol na emperador na gintong dragon ay biglang naging mas malaki, at kasabay nito ay naging mas solid ito, tulad ng isang tunay na nilalang. Isang nakakabinging dagandong ang lumabas na may walang kapantay na malakas na pagbabago-bago ng sigla at dugo. Maging si Zu9, na ang cultivation base ay umabot sa antas ng title Daoluo, ay nagkaroon ng panandaliang kawalan ng ulirat sa kanyang espiritu, at ang dugo ng kanyang buong katawan ay halatang pinigilan ng dagandong na ito. Ang mas marahas na reaksyon ay ang higanteng Python Phantom na nabuo sa likuran niya. Ang multo ay nabasag sa isang iglap. Ang ika-6 na kakayahan ng kaluluwa ng Zu9 ay nag-ambala ni Tangwulan sa isang iglap. Ang umuungal na higanteng ulo ng dragon ay biglang umiling, na para bang ito ay lalabas sa katawan. Ang higanteng gintong dragon ay naging ganap na solid, at habang pinapakalat ang dugo ng siyam na ika-6 na kakayahan ng espiritu, sumugod ito sa kanyang harapan. Tila isang magkakaugnay na pag-atake lamang si Tangwulan, ngunit sa katunayan, sunod-sunod niyang ginawa ito, ang Blue Emperor Golden Dragon Flying, ang Blue Emperor Golden Dragon Roar, at ang tatlong Blood Soul Fusion na kasanayan ng Blue Emperor Golden Dragon Ascending into the Sky. Nakaharap sa title Daoluo, paano siya magkakaroon ng reserbasyon? Nag-react na si Zujiu sa isang iglap. Ang pang-anim na kakayahan ng espiritu na nayanig sa kanyang katawan ay nagpatahimik sa kanya ng ilang sandali, ngunit ang kanyang sariling free character battle armor ay nagkaroon ng stress reaction, at isang layer ng napakagandang battle armor ang lumabas sa ibabaw. Hinarang ng Gray Crystal Clear Mask ang epekto ng pag-akyat ni Jinlong sa unang pagkakataon. Kasabay nito, dinampot niya ang sibat ng ahas, at biglang naglabas ng libu-libong sinag ng liwanag. Hindi siya gumamit ng spirit skills. Iyon lang ang purest combat skills. Sa pagtaas ng kanyang free character battle armor, ang kanyang malupit na espiritong kapangyarihan ay agad na sinira ang kanyang sarili. Ang cultivation base ay na-upgrade sa Super Daoluo level, kahit na walang spirit ability, isa pa rin siyang powerhouse sa Super Daoluo level. Ang ganap na pagkakaiba sa antas ng paglilinang ay walang alinlangan na maliwanag sa sandaling ito. Pagkatapos ng napakaraming amplification, ang Blue Emperor Golden Dragon ay umakyat sa langit ay dinurog pa rin ng Snake Spear, at ang natitirang impact ay maaari lamang magdala ng halos sa panlabas na layer ng protective cover ng free character battle armor. Ngunit ang Blood 9 na iyon ay napaatras din ng malakas na impact. Sa harap ng free character battle armor master, ipinagmamalaki ni Tangwulan na magagawa niya ito. Siya ay 65 antas lamang ng espiritong kapangyarihan, kasama ang dalawang character na battle armor, hindi pa rin niya maabot ang lakas ng pakikipaglaban ng title Daoluo. Ngunit nagawa nitong ibalik ang isang may titulong Daoluo Level 3 Character Battle Armor Master. Ito ay dapat sabihin, ganap na walang naniniwala dito. Matibay ang sibat ng ahas, at matatag ang depensa. Sa oras na ito, natahimik si Zujiu at seryosong tumingin sa kalaban na nasa harapan niya. Isang liwanag ang kumislap sa sibat ng ahas, at muling lumitaw ang ikatlong kakayahan ng espiritu, at isang higanteng sawa ang sumugod patungo sa gintong dragon na nalutas na sa banggaan. Ang gintong dragon ay umakyat sa langit at bumagsak, lumitaw ang figure ni Tangwulan, at sa sandaling ito, biglang, nakaramdam ng kakaibang pang-aapi si Zujiu. Ito ay lumitaw sa kaibuturan ng kanyang puso, na parang biglang may malakas na presyon ang lumitaw sa kanyang puso, at ang pressure na ito ay nagdala sa kanya ng isang pakiramdam ng panganib. Ang makinang na gintong sibat ng dragon, ang puting gininto ang sibat na liwanag ay namumulaklak sa kanyang mga mata, at bawat sibat na liwanag ay tila naglalaman ng isang gintong asol na pilak na emperador. Libo-libong spearlights ang agad na pumigla sa hangin sa paligid, na pumipisil ng malakas sa kanyang katawan. Bagamat natalo ng kanyang Snake Spear Spirit ability ang gintong dragon na umakyat sa langit, nabasag ito ng mga ilaw ng sibat sa susunod na sandali, at ang libo-libong spearlights ay nag-overlap sa isang iglap, at direkta ang mga ito sa protective cover ng kanyang free character battle armor. Nakatataas. Ang protection na takip ay gumawa ng katok na tunog, at pagkatapos, isang maliit na puting gininto ang liwanag ang agad na tumagos, at sa gitna ng punto kung saan ito nabasag, ang mga bakas ng mga bitek ay mabilis na lumawak sa paligid. Ang puting golden spear light ay nasa kanyang free character battle armor sa isang iglap. Ang free character battle armor ay lumubog, at isang malakas na pakiramdam ng krisis ang lumitaw sa puso ni Zujiu. Sumigaw si Zujiu, at sa wakas ay lumiwanag ang ikapitong spirit ring sa kanyang katawan. Sa isang iglap, lumipad pa atras ang kanyang katawan, at kasabay nito ang paglaki ng sibat ng ahas sa kanyang kamay, at napailing siya, na naging isang higanteng sawa na mahigit 30 metro ang haba. Ibinuka ng higanteng sawa ang malaking bibig nito at kinagat ang Golden Dragon Spear ni Tangwulan. Kasabay nito, tahimik na lumitaw ang isa pang higanteng sawa sa likod ni Tangwulan, na ibinuka din ang malaking bibig nito at kumagat sa katawan ni Tangwulan. Sa positibong panig, ito ay ang ikapitong espiritong kakayahan tunay na katawan na tanging ang ikapitong singsing o mas mataas na antas ng paglilinang ang maaaring taglayin. Gamit ang martial spirit real body, nangangahulugan ito na nagsimula na talaga ang laban.
Bagamat mayroon ng soul core si Tang Wulan, hindi siya maaaring magkaroon ng tunay na katawan ng Wan bago niya marating ang ikapitong ring cultivation base. Ngunit sa sandaling ito, biglang nakita ni Zhu Jiu na ang apat na gintong singsing ng espiritu sa katawan ni Tang Wulan ay nagbago, at agad silang lumipat sa anim na singsing ng liwanag. Sa kanila, ang huli ay isang singsing ng dugo. At ang nasa itaas niya ay talagang green gold halo. Ang berde at dugo ay lumitaw ng magkasama, na dapat ay napakawalang kapantay, ngunit lumitaw kay Tang Wulan, ngunit walang pakiramdam ng pagsuway. Ang halo ng dugo ay sumambulat na may nakasisilaw na kinang sa isang iglap. Malinaw na makikita na mayroong dalawang gintong linya sa halo. Kaagad pagkatapos, ang kulay dugong halo ay nagsimulang magbago, at ang orihinal na kulay ng dugo ay napalitan ng kulay kahel na ginto, at ang dalawang gintong linya dito ay tila kumalat sa buong katawan ni Tang Wulan. Ginawa nitong mas maganda ang kanyang 2-character battle armor. Isang malakas na aura ang biglang lumitaw kay Tang Wulan, at ang lahat ng mga molekula ng elemento sa nakapalibot na hangin ay tila bumuhos sa kanya sa isang iglap. Sa isang iglap, maging Blood9 man o lahat ng mga Diyos ng dugo ang nanunood sa labanan, lahat sila ay nabigla na ang sariling cultivation base ni Tang Wulan ay agad na tumaas, at lahat ng elemental na katangian sa yugto ng kompetisyong ito ay nawala sa isang iglap. Ang gintong sibat ng dragon sa kamay ni Tang Wulan ay kumikinang ng maliwanag, at ang mga punto ng libong asawa na pinag-isa ay muling nagkalat, naging libu-libong mga ilaw ng sibat, at bumangga sa dugo ng siyam na katawan ng Wan sa kanyang harapan. Isang serye ng matatalas na ilaw ng sibat ang tumusok sa katawan ni Zhu Jiu na Wanzhen, na naglabas ng basag na halo, at ang inapi na katawan ni Wanzhen na may haba ng katawan na higit sa 30 metro ay patuloy na umatras. Ang higanteng sawa na lumitaw sa likod ni Tang Wulan ay ang pinakamakapangyarihang kaluluwa ng Zhu 9. May talento itong mag-teleport kaagad, kaya maaaring lumitaw ito sa likod ni Tang Wulan. Nang makita na ang kanyang malaking bibig ay sapat na upang lumunin si Tang Wulan ay malapit ng kagatin si Tang Wulan. Biglang lumabas at nahulog mula sa langit ang isang madilim na gintong figure na kahawig ng isang bundok. Boom! Ang malaking figure ay direktang hamampas sa higanteng ahas na mahigit sa 30 metro, at direktang pinigilan ito ng tuluyan. Tumama sa lupa. Ipinanganak ang Tyrannosaurus. Ang pagkakaiba mula sa nauna ay ang Tyrannosaurus na lumitaw sa oras na ito ay may mas mar-angle na figure, at ang taas ay talagang lumampas sa 70 metro. Ang mas nakakagulat ay ang isang pares ng mga pakpak ng dragon ay talagang tumubo sa likod nito, ngunit isang bagay na nakakatawa ay ang pares ng mga pakpak ng dragon na ito ay hindi proporsyonal sa katawan nito. Kahit na ito ay ibuka, ang dalawang pakpak ng dragon ay nagdaragdag ng hanggang 10 lamang. Mga metro ang lapad, halatang imposibleng paliparin ang napakalaking katawan nito, na higit sa 70 metro ang taas at may timbang na higit sa 100,000 kat-tais. Ang madilim na gininto ang liwanag ng buong katawan ay naging mas maliwanag kaysa dati, at ang makapal na kaliskis ay mas malaki at may pakiramdam ng kakilakilabot na pang-aapi. Kasabay ng tahasang pagkahulog niya, mabangis niyang ibinagsak ang kaluluwa ni Zhu Jiu sa lupa. Sa pangkalahatan, ang kaluluwa ng isang Soul Master ay talagang maaaring gumanap ng isang mapagpasyang papel sa larangan ng digmaan, at kailangan ito ng isang kaluluwa na inaari pagkatapos ng ikapitong singsing. Dahil ang karamihan sa mga espiritu ay hindi maaaring mag-evolve, ang mga espiritong taglay sa mga unang taon ay may maliit na epekto sa aktwal na labanan. Masasabing kakaunti lang ang mga sitwasyon kung saan maaaring mahawa ni Tang Wulan ang mga kaluluwa sa pamamagitan ng ebolusyon ng kanyang sariling dugo, upang ang mga kaluluwa ay mag-evolve din. Ang Zhu 9 ay malinaw na isang normal na sitwasyon, kaya ang kanyang pinakamakapangyarihang kaluluwa ay ang higanteng sawa na ito, hindi lamang ito ganap na katugma sa kanyang sariling martial soul, kundi pati na rin ang kapangyarihang panlaban ay talagang makapangyarihan, at isa rin itong 10,000 taon na cultivation base. Gayunpaman, ang nakita nito ay ang Tyrannosaurus Rex, ang Tyrannosaurus Rex na may pamagat ng ninuno ng Earth Dragon, isang kaluluwang hindi sumusuko. Ganap na kinatawan ng kapangyarihan. Sa mga tuntunin ng direktang pagiging epektibo ng labanan, ang higanteng python na nakakuha ng pagtaas ng 9-ring cultivation base ay maaaring hindi isang kalaban ng Tyrannosaurus, ngunit ang Tyrannosaurus ay biglang lumitaw, hindi bababa sa ito ay direktang sinakal ng Tyrannosaurus na bumababa mula sa langit sa oras na ito. Parang isang malaking bakal ang naramdamang tumama sa isang ahas. Ang bibig ng higanteng sawa ay bamuka ng mas malawak sa isang iglap, at isang malaking canopy ng kulay abong daloy ng hangin ang lumitaw sa buong katawan, at ang presyon ay halatang napinsala ito ng husto. At si Tang Wulan ay hindi lumingon sa likuran mula simula hanggang wakas. Sa ilalim ng pagtaas ng Orange Golden Soul Ring, ang kanyang muling ipinamahagi na pagturo ng daliri ay agad na nagdulot ng isang nakadudurog na pakiramdam. Ang mas nakakatakot ay ang sumunod na sandali. Ang magkahiwalay na mga sinag ng sibat ay muling magkakapatong sa gitna. Nagsimulang lumitaw ang malalaking peklat sa tunay na katawan ng Wa ng mapang epong Zhu Jiu, at sunod-sunod na lumitaw ang mga linya ng dugo. Hindi ko alam kung kailan nagkaroon ng gintong liwanag sa harap ng Zhu 9, at ang gininto ang liwanag ay sumabog sa liwanag. Nagmukha itong asul na pilak na damo sa unang sandali, ngunit agad itong naging isang gintong sawa na may haba na higit sa 15 metro, na direktang nakabalot dito. Ang Wa na tunay na katawan ng Zhu 9.
Ang katawan ng higanteng sawa na ito ay kumikinang na may malasalamin na ningning, kaya hindi ito nagawang basagin ni Sujio sa unang pagkakataon. At sa sandaling ito, tahimik na lumitaw ang isa pang figure. Ito ay isang medyo may edad na lalaki na mukhang napaka-elegante at guwapo. Bahagyang lumitaw ito sa ibabaw ng ulo ni Sujio, ibinuka ang bibig nito, at bumagsak ang isang kulay rosas na daloy ng hangin mula sa langit, na tumakip sa buong katawan ng sawa. Sa isang iglap, naramdaman ni Sujio ang sakit sa kanyang buong katawan at ang lahat ng panganib ay tila nawala. Hindi komportable ang buong katawan, nawala sa isang iglap ang lahat ng sakit at depresyon sa kanyang puso, at tila inaantok na ang buong tao. Gusto mo? At sa sandaling ito, ang libu-libong mga ilaw ng sibat ay sa wakas ay nag-overlap, at bigla nilang napasok ang kanyang tatlong karakter na sandata sa labanan at ang kanyang katawan, ipinaku ito sa isang posisyon na 7 pulgada na proporsyon sa higanteng sawa, na matatag na inayos ito. Nakapako sa lupa. Ang Golden Dragon Spear ay kumikinang ng puti at gininto ang liwanag, baliw na nilalamon ang lahat ng enerhiya sa paligid nito. Nanginginig at nagpumiglas ang higanteng sawa. Gayunpaman, ang pakiramdam ng antok at ang malambot na halimuyak ay hindi siya nakakaramdam ng anumang sakit. Bumaba si Tangwulan mula sa langit, na may gininto ang liwanag sa kanyang katawan, at ang gintong dragon ay ibinagsak ang kanyang buntot sa kanya, at pagkatapos ay isa pang gintong dragon ang hamampot sa ulo ng higanteng sawa. Sawa. Puff, direktang binaril sa lupa ang sawa, at halos tumagos sa kanyang ulo ang 5 malalim na galos. Hanggang sa sandaling ito, ang matinding sakit mula sa kaibuturan ng kaluluwa ay naging dahilan upang magising ang Zunine Awakening, at ang mga mata nito ay nagpakita ng magkahalong takot at galit, at ang ikasyam na singsing ng espiritu sa katawan nito ay namumukadkad ng liwanag. Ang buong body battle armor ay agad na naging kulay abong kristal. Gusto mo bang bumalik? Ang gininto ang wika na nakatali sa kanya ay isa ring mahusay na paglabas ng gininto ang liwanag, at ang gintong sibat ng dragon na dumadaloy sa kanyang katawan ay bumubulusok na may napakalakas na puting gintong liwanag, na baliw na nilalamon ang enerhiya sa kanyang katawan. Ang sariling kapangyarihan ng kaluluwa ni Tangwulan ay sumabog na parang isang blowout, at ang komplementaryong vortex ni Yin at Yang sa kanyang katawan ay naging baliw, na itinutulak ang Golden Dragon Spear patungo sa kanyang ulo mula sa 7 pulgadang posisyon. Boom! Isang malaking figure ang nahulog mula sa langit. Ang mga Diyos ng dugo na nanood ng labanan ay nakakita ng isang eksena na nagpasindek sa kanila. Ang Tyrannosaurus Rex na orihinal na nasa likod ni Tangwulan ay tumalon mula sa manipis na hangin. Sa kanyang malaking katawan, ito ay orihinal na hindi sapat upang tumalon sa gilid ni Tangwulan. Gayunpaman, ang pares ng maliliit na pakpak ng dragon sa likod niya ay mabilis na pumuputok, na talagang naging sanhi ng pag-stagnate ng kanyang katawan sa maikling panahon. Pinalipad din ito ng mas malayo. Ang malalaking talampakan ng mga paa ay diretsyong nakatapak sa ulo ng higanteng sawa na binago ng dugong siyam, direkta, na basag. Sino ang nagsabi na ang mga pakpak ng dragon ay walang silbi kapag sila ay maliit? Pinatunayan ng Tyrannosaurus Rex sa mga praktikal na aksyon na ang maliliit na pakpak ng dragon ay maaari ding gumanap ng isang mapagpasyang papel. Ang katawan ni Sujio ay nabasag sa isang maliit na gintong liwanag, at tahimik na nawala. Sa oras na ito, mapatla din ang mukha ni Tangwulan. Ang Yin at Yang na umaakma sa overloading operation ng vortex ay naging sanhi ng pag-apo ng mga butas ng kanyang katawan ng mga butil ng dugo, at maging ang mga kamay na may hawak ng Golden Dragon Spear ay bahagyang nanginginig. Not to mention other people, even himself, hindi siya makapaniwala na totoo lahat ng nasa harap niya. Nanalo. Nanalo talaga siya. Oo, ito ang pakiramdam ng pagiging todo upang ilabas ang kapangyarihang lumalaban. Sa wakas ay ginamit niya ang lahat ng natutunan niya pagkatapos ng tagumpay na ito. Ang 100,000 taong espiritu ay dapat na nagbigay dito ng iskarlote na singsing ng espiritu, ngunit ang Kilo Tulip ay may cultivation na base na 200,000 taon. Ngunit dahil ito ay ipinanganak mula sa mga mata ng yelo at apoy, ito ay mas mahina pa kaysa sa tunay na mabangis na hayop. Sa makatuwid, noong una itong sumanib kay Tangwulan, nagkaroon ito ng hitsura ng isang pulang spirit ring. Hanggang sa mga araw na ito, ang kapangyarihan nito at ang Tangwulan sa wakas ay ganap na pinagsama, kasama ng pagbuo ng kaluluwa ng Tangwulan at ang impluwensya ng kapangyarihan ng bloodline dito, pagkatapos itong maging isang kaluluwa, tumagal lamang ng ilang araw. Gumawa siya ng isang hakbang na hindi niya nagawa sa hindi mabilang na mga taon noong siya ay isang soul beast noon. Sa kalaunan ay naging isang mabangis na hayop, at sa wakas ay dinala ang kulay kahel at gininto ang singsing ni Tangwulan. Ang puting gininto ang liwanag sa Golden Dragon Spear ay nagtagpo, at ang sariling liwanag ni Tangwulan ay kumislap, at siya ay muling lumitaw sa labas ng mesa ng kompetisyon. Ang mga kalamnan ng buong katawan ni Sujio ay bahagyang nanginginig, at ang pakiramdam ng kamatayan minsan ay ganap na hindi komportable. Hindi rin masyadong maganda ang sitwasyon ni Tangwulan, ang kanyang mukha ay mapatla at nanginginig. Ngunit ang kanyang mga mata ay naging napakaliwanag, at hindi niya maitago ang kanyang pananabik. Ang 8 Great Blood Gods ay nakatayo, nakatingin sa kanila, hindi nakaimik sa mahabang panahon.
Walang duda na ito ay isang labanan na lubos na ikinagulat nila. Nang mag-alok si Tang Wulan na hamunin si Zhu Nine, naramdaman nila na ito ay isang pagsubok para kay Tang Wulan. Maging si Zhu Jio ay nag-iisip. Iminungkahi niyang makipagsugal kay Tang Wulan sa meritokrasya, na mas isang biro. Sa makatuwid, mula sa simula ng labanan, hindi siya aktibong umatake, ngunit passive defense, para lamang matulungan si Tang Wulan na mas mapalaya ang sarili. Ngunit sino ang nakakaalam, ang paglabas na ito ay medyo sobra. Ang lakas ng pakikipaglaban ng buong katawan ni Tang Wulan ay talagang pinipigilan siya at hindi na siya makabalik sa huli. Kahit na siya ay napilitang lumabas sa battle armor, hindi inisip ni Zhu Jio na matatalo siya ni Tang Wulan. Ngunit nang tuluyang mabali ang kanyang katawan at sa wakas ay binigyan siya ng isang nakamamatay na suntok ng Tyrannosaurus Rex, ang pakiramdam ay hindi kapanipaniwala. Bakit ka natalo? Isa siyang title daw Luo. Soul Emperor lang ang kalaban. Gaano man siya kawalang ingat, paano siya masasaktan ng kanyang combat effectiveness? Makatuwirang dahilan na ang dalawang character na Battle Armor Master ng Soul Emperor level ay hindi dapat masira ang depensa. Ngunit ang mga katotohanan ay nasa harap niya, gaano man karaming dahilan ang mayroon siya, bawat dahilan, hindi mahalaga kung paano niya sinubukan ang kanyang makakaya, kung gaano siya kawalang ingat. At least this time, natalo siya. Ang natalo ay ganap na natalo at direktang pinatay. Kailangan kong sabihin na ang Star Battle Net ay isang magandang bagay. Maaari kang lumaban ng walang pag-aalinlangan dito, at hindi mo kailangang mag-alala na masaktan ang iyong kalaban. Ngunit hindi ba ito dapat ang pakiramdam ng siyam na dugo? Sa oras na ito ay naging kay Tang Wulan. Bahagyang itinaas ni Zhu Er ang kanyang kilay, lumakad papunta sa gilid ni Zhu Jio, at mahinang nagsabi, napakagaling. Matapos sabihin ang dalawang salitang ito, tumalikod siya at umalis. Naramdaman ni Zhu Jio na sumabog ang kanyang anit. Ito ang ritmo na dapat tapusin. Inis na inis ako sa kanya, natatakot ako na ako ay nasa malalim na tubig kamakailan. Malamig na tinitigan siya ni Zuba, ikaw ang taya ng sarili mong pera. Pagkatapos niyang magsalita ay umalis na rin siya. Ang pagkagulat sa mga mata ni Shuizhen ay unti-unting nawala, at lumapit siya kay Tang Wulan at niyakap ang kanyang mga balikat, talagang binibigyan mo kami ng malaking sorpresa. Ang iyong Orange Golden Spirit Ring ay 100,000 taong espiritu. Tumango si Tang Wulan. Si Zuo ay hindi magaling sa mga salita, ngunit nagbigay ng thumbs up kay Tang Wulan. Ang hindi pamilyar na si Zhu ni Tang Wulan ay tumango sa kanya. Ngumiti si Blood 6, good job. Simula ngayon, Blood 9 ka na. Gayunpaman, hindi ko alam kung makakatagal ka ng ilang araw. Oo, upang hamunin ang tagumpay ng Blood 9, mula sa sandaling ito, kinuha ni Tang Wulan ang posisyon ng Blood 9 at nagbago mula sa isang paghahanda ng dugong Diyos tungo sa isang tunay na Diyos ng dugo. Bahagyang ngumiti si Zhu, ikaw ang pinakabatang Diyos ng dugo sa kasaysayan ng kampo ng Diyos ng dugo. Mayroon kang 1 buwan upang maghanda, at sa loob ng 1 buwan, hindi ka niya maaaring hamunin. Pagkatapos ng 1 buwan, tiyak na maibabalik niya ang kanyang ranggo. Kaya, halika na. Siyam na dugo. Naging Blood 9 na ba siya? Napatulala si Tang Wulan. Siyempre alam niya na ito ay malamang na isang panandaliang sitwasyon para sa kanyang sarili. Kung tutuusin, sa tunay na lakas, kung hindi para sa siyam na dugo ang gumawa ng sarili, imposibleng manalo siya. Marahang umiling si Tang Wulan, sinabi ni Tang Wulan, Blood 1, hindi ako kwalipikadong maging Blood 9, hinahayaan niya ako. Palagi niyang pinipigilan ang mga pag-atake ko. Ngumiti si Shai at sinabing, hindi, dahil nanalo ka, anuman ang labanan, ikaw ang siyam na dugo. Ito ay isang inspirasyon para sa iyo, at para rin ito sa kanya. 1 buwan, kahit na ngayong buwan, ikaw ay Blood 9. Mapait na ngumiti si Zhu Jio, mabahong bata, miserable ako sa iyo. This month, siguradong magiging 1 buwan akong sakit. Pero pagkatapos ng 1 buwan, hindi na ako maawa. Kailangan mong maging handa. Sa oras na iyon, hindi ako magiging magalang. Tumingin si Tang Wulan kay Zhu Jio, at hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Bilang isang nagwagi, hindi ba't napakasarap mag-comfort ng mga tao ngayon? Ngumiti si Blood 8, Funk, deserve it. Pero, Wulan, ginulat mo talaga kami. Yung 3 espiritong kakalaban mo lang, talagang natakot sa amin. Actually every spirit is so strong. This is you. The key to victory is your attack power. You can't even stop the 3-character battle armor. Your companion weapon is really useful. Nagawa ni Tang Wulan na talunin ang Blood 9, syempre dahil sa intensyonal na konsesyon ng Blood 9, ngunit sa kabilang banda, para talunin ang isang 3-character Battle Armor Master's Defense, ang kanyang attack power ay tiyak na nasa antas ng title daw Luo. Gumamit si Tang Wulan ng halos 10 Blood Soul Fusion skill noon, at ang dahilan kung bakit napakalakas ng huling suntok ay ang kakayahan na dala ng Orange Golden Spirit Ring. Ang Orange Golden Spirit Ring ay maaaring magdulot ng hindi isang espiritong kakayahan, ito ay tulad ng 100,000 taong Spirit Ring na hindi maaaring hindi makagawa ng 2 espiritong kasanayan. Magkakaroon ng mas maraming Orange Gold Soul Rings.
Ang soul skill na ginamit ni Tang Wulan ay tinatawag na Swallow Heaven and Earth. Ang Killua Tulip ay ang ninuno ng walang kamatayang damo, at ito ay isa sa mga pinakamarangal na uri ng walang kamatayang damo. Maaari itong matuno at sumipsip ng anumang sigla sa pagitan ng langit at lupa. At ang isa sa mga kakayahan ng kaluluwa ni Tang Wulan ay naging divo-uring Heaven and Earth. Ang epekto ng paglamon sa langit at lupa ay agad na hinigup ang lahat ng langit at lupa na sigla at mga elemento sa isang tiyak na saklaw sa paligid niya sa katawan ni Tang Wulan, na naging sanhi ng kanyang pagiging epektibo sa pakikipaglaban sa panandaliang pagtaas. Sa kanyang kasalukuyang 6-ring cultivation base, ang kanyang pangkalahatang combat effectiveness ay maaaring direktang tumaas ng higit sa 60%. Habang tumataas ang kanyang cultivation base, tataas din ang promotion rate na ito. Sa makatuwid, ang dahilan kung bakit ang huling suntok ni Tang Wulan ay nagamit muli ang kanyang itinuro, at nagpalabas ng mas malakas na kapangyarihang panlaban, ay dahil sa pagtaas ng lumalamon sa langit at lupa. Ito ay isang pantulong na kakayahan ng espiritu na higit sa 100,000 taong gulang, at maging ang epekto ng pagpapalakas ng sandata ng labanan mismo ay pinatong. Sa sandaling iyon, talagang nalampasan ni Tang Wulan ang antas ng title Daoluo, na umabot sa mas malakas na antas ng lakas ng pag-atake. Kaya maaari nitong buksan ang tatlong karakter na armor ng labanan. At ang pag-atake ng sariling kaluluwa ni Killua Tulip ay hindi masasabing isang pag-atake, ngunit ang kiloksyang ng kanyang Killua Tulip mismo. Ang epekto ng kiloksyang, na maaaring mag-detoxify ng lahat ng uri ng lason at malinaw na mga dumi sa parehong oras, ay isang magandang bagay. Ngunit sa proseso ng pagtitiis, lahat ng sakit ay mawawala at sa parehong oras ay ganap na nakaka-relax. Nagdulot ito ng dahilan kung bakit hindi naramdaman ni Zujio ang sakit pagkatapos matanggap ang pag-atake, at ang katawan ay hindi nag-react dito hanggang sa nakamamatay na trauma. Sa makatuwid, ang pagkakaroon ng mga kakayahan sa espiritu, kahit na ito ay isang auxiliary o therapeutic na uri, ay may iba't ibang epekto sa iba't ibang mga sitwasyon. Si Zunain mismo ay medyo natalo ng hindi maipaliwanag, ngunit natalo lang siya. Si Tang Wulan ay nagkaroon ng isa pang tagumpay laban sa kanyang ulo, at, sa ngayon, ang lahat ng mga laban na kanyang nilahukan sa Star Battle. Net ay isang kumpletong tagumpay. Ang laro ngayon ay walang alinlangan na pinakadelikado, ngunit nanalo pa rin siya. Matapos i-disconnecta mula sa Star Battle Net at bumalik sa dormitoryo, umupo si Tang Wulan na naka-cross-leg sa unang pagkakataon at nagsimulang magnilay. Malaki ang epekto sa kanya ng labanan ngayon. Masasabing ito ang kauna-unahang pagkakataon na ganap niyang isinama sa labanan ang kanyang Blood-Soul Fusion skills. Kung hindi dahil sa pagbuo ng Soul Core, kung hindi dahil kay Killua Tulips, hindi niya matatalo ang kanyang kalaban. Ang pagsasanib ng lahat ng kanyang sariling kakayahan ay nagparamdam din kay Tang Wulan sa unang pagkakataon na nagsimula siyang unti-unting makakuha ng pagiging epektibo sa pakikipaglaban ng isang mataas na antas na Spirit Master. Ang pagmumuni-muni na ito ay napakahalaga sa kanya, at ito ay lubos na nauunawaan. Sa totoo lang, ang pakikipaglaban sa malakas ay ang pinakamahusay na paraan upang subukan ang iyong sarili. Kasabay nito, talagang pinatatag din ng labanang ito ang kanyang dual core, na nagpapahintulot sa kanya na simulan ng kontrolin ang lahat ng kanyang kapangyarihan sa pakikipaglaban. Hindi isang kambal na kaluluwang militar, ngunit mas mahusay kaysa sa isang kambal na kaluluwang militar. Noong unang panahon, hinahangaan pa rin niya ang sariling martial arts fusion skills ni Wu Saidua, ngunit ngayon, ang kanyang blood and soul fusion ay ganap na nalampasan ang level ni Wu Saidua. Masyadong malakas ang explosive power ng blood-soul fusion technique. Ang kanyang pagiging epektibo sa pakikipaglaban sa wakas ay umabot sa antas ng title Daoluo. Nang matapos ni Tang Wulan ang pagmumuni-muni, kinabukasan na. Nagkaroon ng nakakapreskong pakiramdam sa buong katawan, at maging ang lakas ng kaisipan ay tila gumawa ng isang malaking hakbang pasulong. Ang singsing ng Diyos ng dugo sa kanyang pulso ay may mensaheng iniwan ni Zhu Yi, na nagtulak sa kanya na pumunta sa kampo ng Diyos ng dugo pagkatapos ng kanyang paglilinang. Nagbalik si Tang Wulan ng isang mensahe, na kinukumpirma ang oras gamit ang dugo, at ang dugo ay hinayaan siyang lumipas ngayon. Iniunat ang kanyang mga kalamnan at hawak ang Golden Dragon Spear sa kanyang kamay. Umalis si Tang Wulan sa dormitoryo at sumakay ng elevator patungo sa pangunahing studio ng Blood God Camp. Dugo 1 at dugo 3 ay naroon, ngunit ang iba pang mga dugo na Diyos ay wala doon. Senior Shai. Humakbang si Tang Wulan at lumapit kay Shai. Si Shuisen ay may tray sa kanyang mga kamay, at ang tray ay natatakpan ng pulang tela. Palagi siyang sinenyasan ni Zhu, sinenyasan si Tang Wulan na lumapit, at kasabay nito, itinaas niya ang tela sa tray. May Blood God Ring at 2 epaulets dito. Ang singsing ng Diyos ng dugo ay gininto ang pula na may pattern ng rosas, ngunit mukhang mas napakarilag. At sa 2 epaulet na iyon, mayroong isang makinang na gintong bituin. Sa tabi ng bituin, mayroong isang gintong silk ribbon na palamuti, isang bituin, ang ranggo ng mayor na general. Ito. Ang tibok ng puso ni Tang Wulan ay bumilis ng hindi sinasadya. Ibinigay ni Zhu Yi sa kanya ang singsing ng Diyos ng dugo. Maaari kang magpadala ng impormasyon at ipasok ang iyong sariling impormasyon sa bagong singsing ng Diyos ng dugo.
Bilang isa sa siyam na Diyos ng dugo, magkakaroon ka ng ilang mga pribilehyo. Ipapaliwanag sa iyo ng tatlo kung ano ang kasama sa mga pribilehyong ito at kung paano gamitin ang mga ito. Tandaan, bagamat mayroon tayong mga pribilehyo, ang mga pribilehyo ay para sa atin upang mas mahusay na makipaglaban sa mga nilalang, hindi para sa mga personal na pakinabang. Habang nagsasalita, tinanggal niya ang mga epolet ng koronel sa balikat ni Tang Wulan at pinalitan siya ng mga epolet na may bituin. Ngumiti si Zusan at sinabi, ang pinakabatang Blood God sa Blood God Camp. Kasabay nito, ikaw din ang pinakabatang Major General sa Federation. Congratulations, Blood 9. Si Tang Wulan ay medyo nataranta, ngunit siya ay mas kinakabahan at hindi mapalagay. Medyo inconsistent ang sarili kong dugo 9. At the same time, medyo nagilty siya. Ang siyam na dugo ay upang maglingkod sa kanya bilang isang kasosyo sa pagsasanay, at ang kanyang pangunahing lakas ay mas mababa. Pero ngayon kinuha niya ang mga gamit ng iba. Feeling uneasy. Nag-aalala pa rin. Mahinang sabi ni Zhu Yi. Sa pagtingin sa mabibigat na epaulette sa kanyang balikat, mapait na ngumiti si Tang Wulan, meron. Sa mga epaulette na ito, medyo natatakot akong lumabas. Kung tutusin, wala talaga akong ganoong lakas. Sinabi ng dugo na may malalim na tinig, kung gayon, sikapin mong magkaroon ng ganoong uri ng lakas. Ito ay isang pampatibay loob sa iyo, ngunit isang udyok din sa iyo. Maaaring pagkatapos ng isang buwan, kailangan mo talagang palayain ang iyong dugo pahihintulutan bang bumalik muli ang siyam na pagkakakilanlan. Hindi iyon ang inaasahan naming makita, at hindi ito kung ano ang kailangan mong gawin sa orihinal na Blood 9. Intindihin. Ang puso ni Tang Wulan ay kahanga-hanga, panatilihin ang kaluwalhatian. Ngunit, maaari mo ba talagang panatilihin ito? Hindi, sa anumang kaso, kailangan kong gawin ang aking makakaya upang magtrabaho ng husto. Nabigo man sa huli, at least ginawa ko ang best ko. Nang makita ang kanyang mga mata na unti-unting naging matigas, tumanggo si Zhu Yi na may kasiyahan, patuloy kang gumagawa ng mga himala, at kami, bilang iyong mga nakatatanda o kasamahan, ay mas handang maging saksi ng mga himala. Halika na. Ang iyong rate ng paglago ay lumampas sa aking hula, at karapat-dapat kang maging una sa 7 Shrek na halimaw. Ang kailangan mo lang gawin ay ang iyong sarili na pagbutihin ang iyong sarili. Sa panig ng God Legion, ito ay mas malaki, ang iyong hinaharap ay nauugnay sa kaligtasan ng Shrek Academy at Tang Sect. Oo, naiintindihan ko. Isang ngiti ang biglang lumitaw sa mukha ni Zhu Yi, dahil nagawa mong talunin ang Zhu 9 kahapon, na ipamalas mo ng buo ang iyong kasalukuyang lakas. Sa tingin ko, ang mga layunin sa misyon na itinakda para sa iyo noon ay medyo napakadali. Nagbabago ang misyon, sa Star Battle. Sa Federation Challenge, kailangan mong manalo sa Soul Master Battle at sa nangungunang 3 Mecha Battle. Kung hindi, ipapasara kita sa loob ng 1 taon. Napaawang ang bibig ni Tang Wulan, Zhu Yi, ikaw. Isa-isang iwinagayway ni Zhu ang kanyang mga kamay at pinutol siya, ito ay isang utos. Bilang isang sundalo, kailangan mo munang matutong sumunod, iyon lang. Pagkatapos noon, umalis si She Shiren, naiwan lamang si Tang Wulan na may nalilitong tingin. Ang orihinal na gawain ay sapat na mahirap, ngunit ito ay magpapataas ng kahirapan. Biglang naramdaman ni Tang Wulan na medyo kalokohan na hamunin ang Blood 9, at ang pressure ay hindi maliit sa una, kaya kailangan niyang maghanap ng isang bagay para sa kanyang sarili, na nagpapataas ng pressure. Talagang mapapatawad ang mga kasalanang ginawa ng langit, at hindi ka mabubuhay para sa mga kasalanan ng mag-isa. Ngumiti si Shuizhen at sinabing, mataas ang hinihiling niya sa iyo dahil pinahahalagahan ka niya. Magsumikap, naniniwala kaming lahat na magagawa mo ito. Sinabi ni Tang Wulan na may mapait na mukha, maaari mo bang hayaan na hindi niya ako gaanong pahalagahan? Ang bigat na ito ay medyo mahirap para sa akin. Ngumiti si Shuizhen at sinabing, pagkatapos ay sabihin mo sa kanya. Hanggat maaari kang magkaroon ng kahulugan. Sa katunayan, dapat kang maglakad-lakad. Bilang isang binata, hindi mo ba nais na ipakita ang iyong mga general sa iyong mga kaibigan? Major General, may isang dosina lamang sa ating buong hukbo. Ikaw ay isang ranggo na maaaring katumbas ng pangalawang commander. Huwag kang mag-alala, ang lahat ay hindi magkakaroon ng utos sa iyo lamang. Dugo 1. Nangangahulugan ito na ang bagay tungkol sa agos ng buhay na ito ay inihayag sa buong hukbo dahil sa iyong kredito, at ikaw ay talagang isang bagay ng atensyon at pasasalamat para dito. Okay, let me tell you about some of the privileges of our blood gods. Kung sa tingin mo mawawala ka sa posisyon mo sa loob ng 1 buwan, then you might as well use your privileges. First of all, the blood gods around you can use your merits to buy legions. We have a 30% discount on any resources. Pangalawa, bilang blood god, you can exercise the blood units even that you can exercise the blood units at regimentally. Commander. Habang nakikinig sa mga pribilehiyo ni Zhu San, natapos din ni Tang Wulan ang conversion ng impormasyon ng blood god ring. Nang maisuot niya ang golden red blood god ring, hindi niya maiwasang makaramdam ng galit na may pagmamalaki sa kanyang puso. Gaya nga ng sinabi ni Shai, kailangan talaga niyang magsumikap para ipagtanggol ang lahat nitong nakuha niya.
Walang kamalay-malay na kinuyam ang kanyang mga kamao, marahang iwinagayway ni Tang Wulan ang kanyang braso. Makalipas ang isang buwan, labanan ang siyam na dugo. Bago siya muling talunin, hindi siya ang tunay na Blood 9. Siguro, may chance talaga ako. Bahagyang naningkit ang kanyang mga mata, ang kanyang isip ay hindi namamali na lumipat sa core ng dragon, at naikuyom din ni Tang Wulan ang kanyang mga kamao. Matapos makinig sa mga turo ng Blood 3, si Tang Wulan ay babalik na sana sa kanyang dormitoryo upang ipagpatuloy ang kanyang pagsasanay, ngunit ang singsing ng Diyos ng dugo ay bahagyang nayanig. Ito ang unang komunikasyong narating niya pagkatapos niyang magpalit ng Blood God level Blood God ring. Ngunit tumawag si Long Yuzo. Anong ginagawa mo? Sinabi ni Tang Wulan, sa Blood God Camp. Sinabi ni Long Yuzo, abala ka ba ngayon? May negosyo. Gusto kang makita ng pinuno ng pangkat ng dugong bakal, mangyaring tumulong sa paggawa ng metal. Jag Group Leader. Hindi ba iyon ang agarang amo ni Jiang Wuyo? Nabalitaan ito ng Tang Wulan na ito, at isa rin siyang maalamat na tao sa Blood God Legion. Daan-daang mga labanan, malaki at maliit, nangunguna sa daan, ang kanyang kapangyarihan sa pakikipaglaban ay napakalakas, siya ay isang dalawang karakter na Battle Armor Master na may 8 singsing ng soul fighting. Natitirang pagsasamantala ng militar. Malapit na raw siyang ma-promote bilang Deputy Commander. Okay, papasa ako ngayon. Sabi ni Tang Wulan. Paalala ni Long Yuzo, medyo mainit ang init ng ulo ni Headma, dapat kang mag-ingat sa pagsasalita mo mamaya. Bukod dito, kadalasan ay gumagamit siya ng maraming merito para tulungan ang kanyang mga nasasakupan. Sinabi rin niya sa akin noon na sana ay mabigyan mo ako ng diskwento. Pagkatapos ay maaari mo siyang kausapin at tingnan kung gumagana ito. Sinabi ni Tang Wulan, okay, tingnan natin. Muling nagpaalala si Long Yuzo, sa panig ng amo ng dugo, si Commander Ma ay may napakataas na katayuan. Kung kaya mo, bigyan mo siya ng mas murang presyo. Makabubuti rin ito para sa iyong hinaharap na pag-unlad sa Legion. Noong nakaraang Mayo ay nakausap ko si Commander Maria. Pagkatapos kanyang pag-usapan, noon pa man ay gusto ka na niyang ipadala. Sabi niya, basta makapasa ka, gagawa siya ng paraan para mapanood ka ng Major General. Pinahahalagahan kanya sa video. Ang Abyss Tide. Oh! Sinulyapan ni Tang Wulan ang kanyang mga epaulette, at nag-alinlangan kung tatanggalin niya ang mga ito. Sinabi ni Long Yuzo, okay, pumunta ka dito dali, magkita at sabihin. Forging Studio. Mula nang lumipat sa malaking forging studio na ito, nagkaroon ng mas maraming espasyo si Tang Wulan upang maipakita sa panahon ng forging. Bukod dito, bumili siya kamakailan ng maraming bihirang mga metal para sa pag-iimbak, naghahanda para sa kanyang sarili na gumawa ng Black Level Battle Armor sa hinaharap. Binigyan siya ni Ling Wuyo ng maraming mungkahi, lalo na sa pagmumungkahi na hindi siya dapat magmadali upang simulan ang produksyon, dapat na mas maunawaan ang misteryo ng mecha, at sa parehong oras ay hanapin ang uri ng mecha na gusto niya, bago simulan ang paggawa nito. Pagkatapos ng lahat, ang black level na mecha ay kumonsumo ng malaking halaga ng mga mapagkukunan. Sa sandaling mangyari ang isang error, ang pagkawala ng muling paggawa ay magiging masyadong malaki. Bilang karagdagan sa Tang Wulan, mayroon ding susi si Long Yuzo sa Forging Studio. Sa makatuwid, pagkatapos niyang matapos ang pakikipag-usap kay Tang Wulan, una siyang pumunta sa studio. Ang studio at ang bodega ay magkakaugnay, at hindi mapigilan ni Long Yuzo na magpakita ng ngiti sa kanyang mukha nang makita niya ang maraming pambihirang mga metal na nakatambak doon, na bumubulong sa sarili, talagang nag-iimbak ang taong ito. Tel ang lana. Sino ang nag-iimbak? Sa sandaling ito, isang malalim na boses ang narinig. Bago pumasok si Long Yuzo nang hindi isinara ang pinto, pumasok ang isang malakas na lalaki na mukhang isang bakal na tore. Ang matibay na figurang ito ay mukhang mas malaki ng kaunti kaysa kay Jiang Wuyo, na may malaking kalbo na ulo at uniforme ng militar na mukhang nakaumbok kapag nakasuot siya ng unipormeng militar. Kahit saan siya magpunta, para siyang bundok. Sa kanyang mga balikat ay dinala niya ang ranggo ng 4-star colonel na may 2 bar. May ngiti sa kanyang mukha, ngunit tila isang mukha na puno ng laman at dugo, at ang kanyang matibay na hangin ay hindi masabi. Ulo ni Maria. Nakita siya ni Long Yuzo at agad na tumayo at sumaludo. Tumawa si Ma Shan, ikaw babae, walang ibang tao dito, kaya hindi mo kailangang magsaluduhan. Ngumiti si Long Yuzo at nagsabi, narito ka nang napakabilis. Kakasabi ko lang kay Tang Wulan at malapit na siya rito. Hinawakan ni Ma Shan ang kanyang malaking kalbo na ulo at sinabing, ako ay naiinip at hindi na makapaghintay. Heto na nga, siya nga pala, ulan at nyebe. Isang sage craftsman sa edad na 20s, maaasahan ba ito? Ngumiti si Long Yuzo at sinabing, maaaring mapagkakatiwalaan ito. Nakita ko siyang nagsagawa ng soul forging gamit ang sarili kong mga mata. Napakalakas nito. Talagang ito ang pinakabatang saint craftsman sa buong kontinente. Makatitiyak ka. Sinabi ni Ma Shan, hayaan mo akong bigyan ng mura ang batang iyon. Kung hindi, matatalo ko siya. Mas madali para sa kanya na gumawa ng mga merito kaysa sa amin. Kita mo, napakaraming magagandang bagay. Lahat sila ay mahalaga at bihirang mga metal. Ang aming mga tropang panlaban ay nabibilang sa amin. Ang merit ay naipon ng paunti-unti. Hindi madali.
Bahagyang nagbago ang mukha ni Long Yuzo, ngunit alam din niya na si Ma Shan ay may ganitong ugali, at siya ay napakatapang sa labanan, ngunit sa parehong paraan, ang kanyang malakas na lakas ay nagbigay din sa kanya ng isang malakas na personalidad. Medyo hindi siya napigilan ng mga guro at guro. Sa Legion, maliban sa ilang mga Diyos ng dugo sa kampo ng Diyos ng dugo, si Zhang Huanian lang ang pinagsilbihan niya, ang commander ng Legion. Itinaas ito ni Zhang Huanian gamit ang isang kamay. Head Ma, napakahirap pa rin ng soul forging. Sinabi ko kay Wulan na bigyan kanya ng ilang discount. Nag-aatubili ng ngumiti si Long Yuzo. Well, bakit hindi pa dumarating ang batang ito? Hanggang kailan ako maghihintay? Naiinip na sabi ni Ma Shan. Sa sandaling ito, may mga yabag na nagmumula sa labas ng pinto. Sabay na lumingon sina Ma Shan at Long Yuzo, sakto namang nakita ko si Tang Wulan na nakauniforme ng militar na papasok mula sa labas. Kahit na lalaki, nang makita ni Ma Shan si Tang Wulan, hindi niya maiwasang makaramdam ng maliwanag na liwanag sa kanyang mga mata. Ang malinis na puting uniforme, matangkad, guwapo at maaraw na mukha, kasabay ng pares ng nakakasilaw na mga mata, ay hindi maiwasang matuwa sa kanyang puso. Anong guwapo? Gayunpaman, nagbago ang kanyang ekspresyon sa susunod na sandali, dahil bigla niyang nakita ang mga epolet sa mga balikat ni Tang Wulan. Mabilis na humakbang pasulong si Long Yuzo at Commandant kay Tang Wulan, Wulan, halika. Pakilala ko sa iyo, ito si Captain Ma Shan ng Jag Regiment. Siya ay isang natatanging tao sa ating hukbo. General, ang unang tao sa malapit na labanan. Hindi niya napansin ang pagbabago sa ranggo ng militar ni Tang Wulan. Dahil nag-aalala siya sa ugali ni Ma Shan, nagmadali siya at kinindatan si Tang Wulan. Lumapit si Tang Wulan at ngumiti, "Kumusta, Kapitan Maria?" Hindi siya sumaludo sa hukbo. Sa hukbo, hindi kailanman naging panuntunan ng pagsaludo sa mga nakatataas ang mga nasasakupan. Medyo madilim ang ekspresyon ni Ma Shan, "Boy, you violated the military regulations, don't you know? This is very serious, kaya kinuha ko agad ang epaulets mo." Ha! Nagulat si Long Yuzo nang makita niya ang biglaang pagsiklab ni Ma Shan. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang ulo at tumingin sa balikat ni Tang Wulan. Siya ay pandak, at hindi niya napansin noon, si Ma Shan ay mas matangkad kaysa kay Tang Wulan, at siya ay nakakakita ng malinaw. Mayor, Major General. Hindi napigilan ni Long Yuzo na mabigla nang makita niya ang mga epaulet sa mga balikat ni Tang Wulan. Alam mo, sa hukbo, ang superior at ang subordinate ay napakalinaw. Kung may nang-ahas na baguhin ang kanilang ranggo sa militar, tiyak na ito ay isang felony at tiyak na mapaparusahan. Paano siya nalilito? Bakit mo gustong ilagay ang iyong sarili sa ranggo ng mayor na general, at sa harap pa rin ni Ma Shan? Magulo ito. Wulan, nalilito ka ba? Saan galing ang ranggo mo? Mali ba ang suot mo? Sabi ni Long Yuzo, sabay kindat kay Tang Wulan. Natigilan si Tang Wulan nang marinig niya ang pagbulyaw ni Ma Shan, ngunit agad siyang nag-react. Hindi ba? Siya ay nasa maagang 20s lamang, ngunit siya ay may ranggong mayor na general. Pinagmasdan ito ng mga tao, talagang mahirap paniwalaan. But the facts are in front of him, hindi naman niya basta-basta maalis ang kanyang military rank ng ganito, di ba? Commander Ma, ngayon lang ako na-promote bilang Major General. Dagdag pa sa ranggo ng ikasyam na dugong Diyos ng Blood God Camp. Sa oras na ito, hindi na makapagpigil si Tang Wulan. Ang kanyang ranggo sa militar ay mas mataas kaysa kay Ma Shan. Habang nagsasalita, itinaas niya ang kanyang kamay, inihayag ang Blood God ring na kapalit lang niya. Nanlaki ang mga mata ni Ma Shan, "Anak, napakatapang mo. Kahit ang Diyos ng dugo ay naglakas loob na magpanggap. Gusto kong makita kung ano ang mayroon ka, matapang ka. Bababain muna kita, ngunit ipadala ito sa Departamento ng Batas Militar. Itapon." Habang nagsasalita, itinaas niya ang kanyang kamay at hahawakan na sana si Tang Wulan. Mabilis na tumalikod si Long Yuzo at hinarangan si Ma Shan, at nag-aalalang sinabi, "Head Ma, huwag kang magalit. Baka may hindi pagkakaunawaan. Wulan, ano ang nangyayari sa iyo? Paano ka nakakapagsalita ng walang kaparirikan? Galit ka na ba sa iyong paglilinang at nababagabag ang iyong espiritu?" Huwag magsalita tungkol kay Ma Shan, kahit siya ay hindi makapaniwala sa sinabi ni Tang Wulan. Ng Blood God Legion ay may mahigpit na alituntunin, lalo na pagdating sa pagsulong ng mga ranggo ng militar, walang palpak na pinapayagan. Halimbawa, dahil nakapag-ipon si Tang Wulan ng mga merito sa pamamagitan ng forging, agad siyang inutusan ni Long Chanwo na huwag siyang payagan na gamitin ang mga merito na nakuha upang mapabuti ang kanyang ranggo sa militar. Noong huling beses na nakita ni Long Yuzo si Tang Wulan, isa lang siyang maliit na ensign. Mula sa pangalawang tenyente hanggang sa mayor na general, ang antas ng isang ito ay iba mula sa mundo hanggang sa lupa, natural na hindi siya makapaniwala na si Tang Wulan ay maaaring ma-promote sa antas na ito sa napakaikling panahon. Sa sandaling itinaas ni Ma Shan ang kanyang kamay, hinailan niya si Long Yuzo sa tabi, at malamig na sinabi, "Kung mayroon kang sasabihin, pumunta sa Departamento ng Batas Militar." Gaya ng sinabi niya, nahawakan na ng kanyang kamay ang balikat ni Tang Wulan. Gusto niyang tanggalin muna ang ranggo ng militar sa balikat ni Tang Wulan. Siya ay nakikipaglaban sa Blood God Legion sa loob ng 20 taon at hindi pa na-promote bilang general.
Isang recruit ang nang-ahas na kumuha ng ranggong Major General. Dahil dito hindi napigilan ni Ma Shan na lumaban, at labis na nagalit. Bahagyang sumimangot si Tang Wulan, itinaas ang kaliwang kamay, at lumipat sa palad ni Ma Shan. Si Ma Shan ay higit sa 2 metro ang taas, isang ulo na mas mataas kaysa kay Tang Wulan, at ang kanyang tangkad ay napakarilag, halos parang isang higanteng oso. Ngunit ito ay dapat na nasa loob ng hukbo, hindi niya madaling saktan ang mga tao, at mayroon pa rin siyang sense of measure. Nang magkadikit ang dalawang braso, naramdaman na lang ni Ma Shan na ang gwapong lalaki sa kabilang banda ay may braso na parang cast ng tanso at bakal, at ang kanyang kamay ay hindi malaglag. Ha! Nagulat na sabi ni Ma Shan, ngunit ang kanyang kanang braso ay agad na gumamit ng puwersa, at ang laman sa kanyang mukha ay mukhang medyo nakakatakot. Ang nakakatakot na kapangyarihan ay agad na idiniin si Tang Wulan pababa, at siya ay talagang galit na. Isang munting watawat, hindi lamang nagpapanggap na isang general, kundi nang ahas ding lumaban. Ito ay simpleng matitiis o hindi mabata. Sa oras na ito, hindi niya gaanong nahawakan ang kanyang mga kamay, tuturuan muna niya ng leksyon si Tang Wulan. Naramdaman ang napakalaking kapangyarihan mula kay Ma Shanshu, bahagyang itinaas ni Tang Wulan ang kanyang kilay, ngunit ang kanyang kaliwang kamay ay hindi pa rin gumagalaw, at sinabi niya sa malalim na boses, "Head Ma, maaari kang ituring na sumusunod na pagkakasala. Following offense. It turned you back." Galit na galit si Ma Shan, at patuloy na ginamit ang kanyang kanang braso. Sa sandaling ito, nagpapuwersa rin si Tang Wulan sa kanyang kaliwang braso. Bahagyang nanginig ang kanyang kaliwang braso, naramdaman na lamang ni Ma Shan ang isang malakas na puwersa na dumarating, ang kanyang katawan ay umuurong ng hindi mapigilan, at ang kanyang mga paa ay nag-iwan ng malalalim na marka sa lupa. This time, nabigla talaga siya. Siya ay palaging kilala sa kanyang dakilang kapangyarihan. Sa pangkat ng dugong bakal, ang tanging makakaagaw sa kanya sa mga tuntunin ng lakas ay si Jiang Wuyo, na higit niyang hinahangaan. Si Jiang Wuyo ang kanyang direktang linya. Ngunit kahit na ang martial spirit ni Jiang Wuyo ay isang Tyrannosaurus Rex, kailangan pa rin niyang mas mataas si Jiang Wuyo sa mga tuntunin ng lakas dahil sa pagkakaiba sa cultivation base at natural na supernatural na kapangyarihan ni Ma Shan. Bagamat hindi siya gumamit ng martial spirit ngayon lang, ang pressure niya ay higit sa 10,000 kat-ties. Ngunit si Tang Wulan ay hindi lamang gumawa ng anuman, ngunit napailing din siya. Paanong hindi ito makapagtataka sa kanya? Major General ba talaga siya? Ang ideyang ito ay kumislap sa puso ni Ma Shan, ngunit itinanggi niya ito sa isang iglap. Paano naging posible? Bago siya ang ranggo ng pangalawang tenyente, kahit na ang kanyang lakas ay sapat, ang kanyang mga merito sa militar ay kailangang patuloy na maipan upang mapabuti. Paano posible na maabot ang mayor na general sa isang hakbang? Ang ranggo ng mayor na general ay hindi direktang itinalaga ng Legion, maliban kung ito ay maging isang Diyos ng dugo. Tulad niya, kung gusto mong mag-upgrade sa rank ng Major General, kailangan mo ng approval ng Federal Army. Bastos. Galit na sigaw, ang mga mata ni Ma Shan ay puno ng lamig, ang kanyang katawan ay agad na namamaga, ang kanyang espiritu ay pinakawalan, at ang kanyang katawan ay nanginginig, at ang kanyang katawan ay umabot sa buong 6 na metro ang taas. Mukhang hindi ito kasing tangkad ng Tyrannosaurus Rex ni Jiang Wuyo, ngunit mas malawak ang kanyang mga balikat, lalo na ang kanyang mga braso. Ang mga kalamnan sa kanila ay parang mga bowl ang bakal. Kusang lumabas ang nakakatakot na matibay na hininga. Naging mahirap din tingnan ang mukha ni Tang Wulan. Ito ang kanyang forging studio. Nagsimula talaga si Ma Shan, una sa lahat, siguradong hindi sigurado dito. Head Ma, huminahon ka muna. I am willing to go with you to the military law office to identify your identity. Hinawakan ni Tang Wulan ang Golden Dragon Spear sa kanyang kanang kamay at itinaas ang kanyang katawan. Ang puting gintong ilaw ng baril ay namatay, na may isang malupit na layunin na i-lock si Ma Shan. Naramdaman na lang ni Ma Shan na ang matalim at walang kapantay na aura ay dumating sa kanyang harapan sa isang iglap, at ang mga hakbang na lalabas na sana ay biglang huminto at huminto. Willing na pumunta sa military law office. Nanlaki ang mata ni Ma Shan, sige, hulihin ka muna ng kamay mo, dadalhin kita sa military law office. Sandaling hindi nakaimik si Tang Wulan, at walang magawang sinabi, Head Ma, hindi mo ba naiisip, kung talagang Major General ako, may kahihinatnan ba? Ikaw ay isang mayor na general. Kung gayon ako ang Federal Marshal. Huwag kang magsalita ng walang kaparirikan, sa tingin mo ba ay masasaktan mo ako ng iyong karayom sa pagbuburda? Gaya ng sinabi niya, iwinagayway ni Ma Shan ang kanyang kanang kamay at direktang tinapik si Tang Wulan. Ang kanyang palad ay agad na naging itim na bakal, at direktang hinampas ang sibat ni Tang Wulan. Isang itim na halo ang lumiwanag sa ibabaw, at kasabay nito, 8 bilog ng mga spirit ring ang bumangon mula sa ilalim ng kanyang mga paa. Umatras si Tang Wulan at lumabas ng kanyang forging studio. Ayaw niyang makipaglaro kay Ma Shan dito. Siya ang Sam Iris sa studio. Sa labas ng studio, kumurap-kurap si Tang Wulan at lumabas. Si Ma Shan ay isang counter-level cultivation base, at ang kanyang bilis ay talagang hindi mabagal, ngunit ngayon ay nailabas na niya ang kanyang martial spirit, at ang kanyang katawan ay napakalaki. Kaya nagkaroon ng pause.
Noong unang dumating si Tang Wulan sa snowfield sa labas, mabilis ding lumabas si Ma Shan, ngunit medyo matibay ang paraan ng pagtakbo niya palabas. Diretso niyang binasag ang pader, nagmamadaling lumabas, at hinabol si Tang Wulan. Isang pares ng kamao, tulad ng dalawang bakal na martilyo, ang hamampas kay Tang Wulan. Si Tang Wulan ay paulit-ulit na nagtapat sa kanya at ayaw itong gawin, ngunit hindi niya kinaya ang pagiging agresibo ng kabilang partido, at siya ay nagalit din. Bukod dito, alam niya na sa hukbo, ang lakas ang pinakamahalaga. Hindi na pwedeng pabayaan. Kung hindi, kahit na kumpirmado mo na ang iyong katayuan bilang isang mayor na general, gusto mo talagang mapahiya sa pang-aapi ng kalaban, paano naman ang kaluwalhatian ng Blood God Camp? Nang walang pag-atres, ang gintong sibat ng dragon sa kanyang kamay ay tumawid, at inilagay niya ito. Boom! Sa marahas na dagandong, ang nyebe sa loob ng 100 metro ng nakapalibot na lugar ay natangay lahat. Maging si Long Yuzo na gustong sumunod ay napilitang bumalik sa harap ng malakas na shockwave. Failure! Ang mga paa ni Tang Wulan ay nahulog sa lupa, ngunit si Ma Shan ay napabalikwas din, sa wakas ay nagpakita ng bakas ng pagkagulat sa kanyang mga mata. Siya ay lubos na nagtitiwala sa kanyang sariling lakas. 2 beses siyang hinarang ni Tang Wulan, at sa wakas ay lumitaw ang ilang pagbabago sa kanyang puso. Hindi niya maiwasang isipin, Major General ba talaga ang lalaking ito? Nakahinga ng maluwag si Tang Wulan. Bago ang pagbabago, malamang na napahiya na siya, ngunit pagkatapos labanan ang Zu9, isinama niya ang proseso ng labanang iyon. Una sa lahat, mula sa kanyang sariling kaisipan, hindi siya natatakot kay Ma Shan. Si Zu9 ay isang may titulong Daoluo Level 3 Character Battle Armor Master, at sa kalaunan ay matatalo niya siya. Bagamat may dahilan para sumuko ang kalaban pa rin siya sa ibang antas kung tutuusin. At si Ma Shan ay isang 8-ringed spirit na si Daoluo, at siya ay isang 2 Character Battle Armor Master, na malayo sa isang 3 Character Battle Armor Master. Siyempre, tiwala si Tang Wulan sa kanyang sarili. Hindi man niya matalo ang kanyang kalaban, hinding-hindi siya matatalo. Isa pa, nasa lupa pa rin siya kaya wala siyang inaalala. Good boy. Bigyan mo ako ng isa pang suntok. Nagsimulang lumaban at sumigaw si Ma Shan. Ang malakas na liwanag sa kanyang katawan ay lumundag, at ang kanyang mga braso ay naging parang bakal. Ngunit kung tutusin, nanatili pa rin siyang may sukat at hindi ginamit ang kanyang mga kakayahan sa espiritu. Pinaikit ni Tang Wulan ang kanyang mga mata at huminga ng malalim. Ang isang layer ng gintong kaliskis ay agad na nakakabit sa kanya, na siyang katawan ng gintong dragon. Sa pagtaas ng katawan ng gintong dragon, ang kanyang sariling kapangyarihan ay lumundag. Sa sobrang tigas ng 2 paa, hinayla pataas ang sibat ng gintong dragon sa kanyang kamay. Boom! May umugang na naman. Sa pagkakataong ito, bumagsak muli ng 3 pulgada ang mga binti ni Tang Wulan, ngunit nabigla si Ma Shan sa paulit-ulit na pag-atris, at tumagal ito ng 5 hakbang upang bahagya itong tumayo. This time, nagbago na talaga ang mga mata niya. Bagamat hindi siya gumamit ng mga spirit skill, ang kanyang Hercules Ape Martial Spirit ay isang purong kapangyarihang martial spirit na ipinasa. Sa mga tuntunin ng purong power collision, kahit si Title Daoluo ay may kumpiyansa na lumaban. Ngunit pagkatapos ng ilang banggaan kay Tang Wulan, hindi niya nakuha ang kapangyarihan, na nagparamdam sa kanya ng labis na panlulumo. Huminga ng malalim si Tang Wulan, halika at huwag kang malaswa, kukunin mo rin ang aking pagbaril, Commander Maria. Gaya ng sinabi niya, ang mga mata ni Tang Wulan ay puno ng liwanag, ang komplementaryong vortex ni Yin at Yang sa kanyang katawan ay naging baliw, at ang kanyang mga binti ay matatag sa lupa. Ang gintong sibat ng dragon sa kanyang kamay ay dahan-daang tumusok na parang kasing bigat ng bundok, at tumunog ang isang madamdaming dagandong ng dragon. Malinaw na makikita na ang hindi mabilang na asul na pilak na Emperor Vines ay nag-drill out tulad ng maliliit na gintong dragon, na nakapalibot sa Golden Dragon Spear, at pinaghalo isa-isa. Isang malaking gininto ang ulo ng dragon ang bumunot mula sa harapan ng sibat, na sinasabayan ng tunog ng mga dragon. Nakabibingi, kumawala ito sa gintong sibat ng dragon at dumiretso sa mashan. Ito ay ang Blue Emperor Golden Dragon na umakyat sa langit. Blood Soul Fusion Technique. Ang pagkakaiba sa antas ng paglilinang ay masyadong malaki, kaya ginamit ni Tang Wulan ang pamamaraan ng pagsasanib ng dugo kaluluwa na naging mas at mas madaling gamitin nang siya ay umakyat. Nagbago ang kutis ni Ma Shan, at sa wakas ay wala na siyang pakialam sa kanyang pagkatao. Ang una at pangatlong espiritong tumutunog sa kanyang katawan ay sabay na lumiwanag, at ang ibabaw ng kanyang balat ay biglang nawala ang isang layer ng parang bakal na kinang. Kasabay nito ang muling paglaki ng kanyang figure. Ito ay higit sa 12 metro ang haba, na katulad ng laki sa isang karaniwang mech ng santukan. Biglang tumaas ang isang pares ng kamao, umabot sa diameter na 1 metro ang layo, at sabay nilang binomba ang Golden Dragon na umakyat sa kalangitan. Boom! Ang ikatlong dagandong na ito ay mas malakas kaysa sa naunang dalawa. Kasabay nito ang pagbibingi-bingihan, itinaboy nito ang nyebe mula sa malayo upang pumailanglang sa hangin. 3 beses nang sinubukang lumabas ni Long Yuzo sa forging studio, ngunit sa tuwing pinipigilan siya ng malakas na daloy ng hangin at hindi makalabas ng silid.
Ang daloy ng hangin ay nagiging mas malakas sa bawat oras, kahit na hindi siya nababalisa sa sandaling ito, ngunit wala siyang magagawa. Paano kaya ito? Bakit ba nagkakaganyan? Woolen, wala kang kinalaman. Sa pag-aalala, namumula na ang mga mata niya. Upang palabasan ang martial soul, malapit na siyang sumugod palabas ng buong lakas. Ngunit sa sandaling ito, ang isang pader sa harap ng forging studio ay nabasag, at isang malaking katawan ng kuminang na may gininto ang ilaw ng kuryente at diretsyong bumagsak, na nagpabagsak sa dalawang rack na naglalaman ng mga bihirang metal, at inihampas ito sa lupa. Isang malaking humanoid hole ang nabasag sa lupa. Nanatili sandali si Long Yuzo, pagkatapos ay tinakpan ang kanyang mapupulang labi. OMG! Ito ay Kapitan Ma. Oo, ang napakalaking katawan ay hindi maaaring kay Tang Woolen, ito ay maaari lamang kay Ma Shan. Ma Shan, Level 84 Contra, Tang Woolen. Bagamat laging alam ni Long Yuzo na malakas si Tang Woolen, hindi niya akalain na magiging sapat ang lakas niya para ibagsak ang ulo ng pangkat ng bakal na dugo. Ito ay simpleng hindi kapanipaniwala. Ngunit ang katotohanan ay nasa harap niya. Nang masiglang lumabas si Long Yuzo, nakita niya si Tang Woolen na hinihila ang kanyang mga paa palabas ng lupa na parang walang nangyari, na may hawak na Golden Dragon Spear, at si Shishiren na naglalakad patungo sa studio. Sa oras na ito, tumunog ang sirena, at isang grupo ng mga figure ang sumugod sa gilid na ito, at sila ang malalakas na lalaki ng Departamento ng Batas Militar ng Legion. Ipinagkibit balikat ni Tang Woolen si Long Yuzo nang walang magawa, at ang mga bituin sa kanyang mga balikat ay kumikislap. Sa sandaling ito, biglang nawala ng malay si Long Yuzo, dahil nalaman niyang hindi niya talaga naiintindihan ang lalaking nasa harapan niya. Hindi talaga siya magiging. Ang mga tao mula sa Departamento ng Batas Militar ay dumagsa, at si Ma Shan, ang pinuno ng regimentong dugo bakal sa loob, ay umakyat din. Kaya lang medyo miserable ang itsura niya. Ang uniforme ng militar sa kanyang katawan ay hindi na umiral hanggat siya ay nagbago. Sa oras na ito, 12-dosenang mantsa ng dugo ang bumabalot sa kanyang dibdib, na lahat ay naiwan ng gintong dragon na umakyat sa kalangitan. Ang isang pares ng kamao ay maayos, ang kanyang mga mata ay kumikislap ng husto, at ang kanyang ulo ilang mga gasgas ang naiwan, at ang buhok sa mga gasgas ay natural na nawala. Nang makitang dumarating ang mga tao mula sa Departamento ng Batas Militar, hindi na niya napanatili ang kanyang estado ng pag-aari ng espiritu at ibinalik ang kanyang orihinal na anyo, ngunit ang kanyang mukha ay nalulumbay. Siyempre, mas nabigla siya. Hindi niya maiwasang mabigla. Ang mga nangyari ay lumampas sa kanyang hula. Ang Departamento ng Batas Militar ay pinamumunuan ng isang koronel. Nang makita niya si Tang Woolen, na nakatayo doon na may hawak na gintong sibat ng dragon, ay parang bundok at parang bundok, hindi niya maiwasang matigilan. Si Snowy, nakasuot ng uniforme ng militar, may hawak na dragon spear, sapat na talaga siya para maakit ang atensyon ng sinuman. Ngunit nang makita ng koronel ang pangkalahatang bituin sa balikat ni Tang Woolen, nagbago ang kanyang ekspresyon. Ang una niyang reaksyon ay pareho kay Ma Shan. Paano magkakaroon ng ganitong batang mayor na general? Ang kaibahan ay hindi siya kasing impulsive ni Ma Shan. Lumutang ang koronel at lumapag sa harap ni Tang Woolen. Binigyan niya muna siya ng military salute, at ibinalik din ni Tang Woolen ang military salute. Sir, saang department po kayo at anong nangyari? Bago niya malaman ang tunay na pagkakakilanlan ni Tang Woolen, matatawag lamang siya ng ranggo ng militar sa mga balikat ni Tang Woolen. Ibinalik ni Tang Woolen ang pagsaludo ng militar at same time na sinabi, "Ako ang bagong Blood 9 Nanograms Blood God Camp." Ngayon lang, kinwestiyon ng pinuno ng Iron Blood Group na si Ma, kaya nagsimula na kami. Ito ang Blood God ring ko. Maaari mong suriin ito. Habang nagsasalita, itinaas ni Tang Woolen ang kanyang kaliwang kamay, inihayag ang singsing ng Diyos ng dugo sa kanyang palso. Nang marinig na sinabi niyang siya ang Blood 9, ang koronel ng Departamento ng Batas Militar ay hindi napigil ang ibuka ang kanyang bibig, at sa sandaling ito, si Ma Shan, nakakalabas lang ng forging studio, ay tulala rin. Kung hindi niya pinaniwalaan ang lahat ng sinabi ni Tang Woolen noon, ngayon ay naniwala na talaga siya. Hindi pwede. Siyam na dugo. Gayunpaman, ang lakas ng iba ay talagang tinalo ang sarili sa mga tuntunin ng lakas. Hindi pa man niya ginagamit ang buong lakas, ginamit na ba ng kabilang partido ang buong lakas niya? Ang mukha ni Ma Shan ay medyo pangit, at si Long Yuzo, na nakatayo sa hindi kalayuan, ay may sobrang komplikadong mga mata. Sa loob lang ng ilang buwan lang siyang nakarating sa Legion. Siya ay nagbago mula sa pangalawang tenyente tungo sa isang mayor na general, o ang Blood 9 Nanograms Blood God Camp, posible ba talaga ito? Bagaman sa ibabaw, hindi ito maaaring mangyari, umiling siya sa ulo ni Ma Shan. Sa kaibuturan, mas naniwala si Long Yuzo na posible ito. Matapos suriin ng koronel ng Departamento ng Batas Militar ang singsing ng Diyos ng dugo ni Tang Woolen, magalang niyang ibinalik ito sa kanya at nagbigay ng isa pang saludo sa militar, "Salamat, hepe sa iyong pakikipagtulungan." Pagkasabi nito, tumalikod siya at naglakad patungo kay Ma Shan, "Head of Ma, hello." Tulala na sabi ni Ma Shan, "Hindi. Siya ba talaga?" Sinabi ng koronel ng Departamento ng Batas Militar na may same time na pananalita, tama ang pagpapatunay ng pagkakakilanlan.
Ang hepe ay ang bagong hinirang na Blood 9. Ang seremonya ng paggawad ay katatapos lamang ngayong umaga. Napalunok si Mashan ng laway, at biglang naramdaman na medyo nahihirapan ito. Sa sandaling ito, humakbang si Tang Wulan at same time na sinabi, sa totoo lang, walang masama kung nag-aaway lang kami ni Kapitan Maria. Hindi nila nasisiyahan ang lakas ng isa't isa. Pagkatapos ng isang paligsahan, medyo malakas ang kilusan, na naging sanhi nito. Hindi naman kailangan. Kalimutan na lang ba natin ang bagay na ito? Tatalakayin natin ito sa susunod na pagkakataon, at kailangan nating ayusin ang lahat ng bagay. Ang koronel ng Departamento ng Batas Militar ay tumingin kay Mashan na medyo natulala, at pagkatapos ay kay Tang Wulan na may mainit na mukha. Hindi niya maintindihan ang nangyayari. Umubo siya at sinabing, okay, pero dalawang hepe, huwag nating gawing halimbawa. Tutal, mahirap para sa atin na harapin ang ganoong kalaking kilusan. Pagkatapos magsalita, nagbigay siya ng military salute kina Tang Wulan at Mashan, at umalis kasama ang mga tao mula sa Military Law Department. Marahan na ba maantong hininga si Tang Wulan, Head Ma, maaari mo bang makilala ang aking pagkakakilanlan ngayon? Napalunok si Mashan ng kanyang laway at hinawakan ang kanyang malaking kalbo na ulo, ano ang problema nito? Pero, ikaw talaga ang siyam na dugo. Tumawa si Tang Wulan at nagsabi, paano kung pumunta tayo sa battle room at magkaroon ng isa pa? Kinaweya ni Mashan ang kanyang kamay, hindi, ang sabi ng Military Law Department ay ikaw, kaya dapat ikaw ay. Ako ay walang ingat. Hindi ko magagawa ito ng tapat. Humihingi ako ng paumanhin sa iyo. Nagkibit balikat si Tang Wulan, hindi mo kailangang humingi ng tawad, ngunit, Commander Ma, kung ano ang nangyari sa akin dito, kailangan mong tulungan akong ayusin ito. Walang problema, hayaan mo na ako. Si Mashan ay nakaka-refresh din ng ugali, at pumayag. Kasabay nito, lihim akong nagpapasalamat na ang mga regulasyong militar ng Blood God Legion ay napakahigpit. Bagamat hindi mapagkakatiwalaan ang kanyang karakter, alam din niya na kung lalabag siya sa mga regulasyong militar, siya ang koronel at si Tang Wulan ang mayor na general. Nakagawa lang siya ng sumusunod na pagkakasala, at walang dahilan. Oo, kailangang hulihin si Tang Wulan ng walang sapat na ebidensya, kasalanan niya ito, at ito ay lubos na hindi makatwiran. Kung hindi bibitaw si Tang Wulan, malalagay siya sa malaking problema. Hindi lang niya ibabawas ang kanyang mga merito, kundi isasarapan niya sa loob ng ilang panahon. Nawala ang taong ito. At kung si Tang Wulan ng Blood 9, natural na walang problema ang katayuan ng mayor na general na ito, hindi pa rin niya naiintindihan na dahil sa kanyang kawalang ingat ang nagdulot ng agarang resulta. Nagpapaayos lang ng bahay, wala naman. Maghahanap ako ng mag-aayos para sa iyo. Pagkasabi niyon, nagmamadaling umalis si Mashan na medyo nahihiya ang mukha. Kung tutusin, hindi masyadong elegante ang kanyang hitsura. Habang pinapanood si Mashan na umalis, hindi napigilan ni Tang Wulan na umiling ng walang magawa, ano ba ito? Ito ay walang mali sa aking sarili. Oo naman, hindi magandang bagay ang ma-promote ng napakabilis. Ikaw, Blood 9 ka na. May ilang hindi kapani-paniwalang magagandang boses sa paligid niya. Lumingon si Tang Wulan para tumingin kay Long Yuzo, ngumiti at sinabing, oo. Sa totoo lang, maraming swerte, pero at least, bago muling harmony ng orihinal na Blood 9, ako pa rin ang Blood 9 sa ngayon. Para itong pekeng kapalit. Tinitigan siya ni Long Yuzo ng blanco. Noong una siyang dumating, siya ang kanyang instructor, kinuha siya upang malaman ang lahat tungkol sa Legion, at dinala siya sa kalaliman na channel upang labanan ang mga nilalang sa kailaliman. Ilang buwan lamang, sa sandaling ito, siya ay naging sariling pinuno. Bukod dito, kahit na ang tenyente koronel at ang mayor na general ay tila ilang antas lamang ang pagitan, ito ay isang pagkakaiba tulad ng isang moat. Sa ilang kadahilanan, biglang naramdaman ni Long Yuzo na ang distansya sa pagitan niya at niya ay palayo. Noong unang panahon, hepe pa rin ang tawag niya sa sarili niya, pero sa sandaling ito, hepe na ang tawag niya sa kanya. Ang pagkakaiba sa pagitan nila ay talagang hindi niya nagawang lumipat ng ilang sandali. Magkasosyo tayo. Huwag masyadong mag-isip, pakiramdam ko sa isang panaginip ako mismo. Nakipagkamay si Tang Wulan sa harap ng nawawalang Long Yuzo. Noon lang nag-react si Long Yuzo at hindi nagsalita, ngunit bahagyang nagbago ang kanyang mga mata. Hindi nagtagal, at agad na bumalik kasama ang isang grupo ng mga sundalo mula sa pangkat ng dugong bakal. Ang pag-aayos ng mga pader ay hindi maaaring maging mas madali. Wala pang isang oras, bumalik ang lahat sa orihinal nitong kondisyon. Halatang nagbago ang ugali ni Mashan, Sir, pasensya na po ngayon. Masyado akong walang ingat. Ngumiti si Tang Wulan at sinabi, Head Ma, huwag mo akong tawaging hepe. Ikaw ang mainstay ng Legion. Swerte lang ako. Sa pagkakataong ito, ang orihinal na Blood 9 Singers ang nagbigay ng kamay sa akin, na naging dahilan upang ako ay pansamantalang nasa posisyon na ito. Tawagin mo na lang akong Blood 9, o ang tunay kong pangalan na Tang Wulan. Huwag mo na akong tawaging opisyal. Napakamot sa ulo si Mashan at nakangiting sinabi, hindi tayo magkakilala. Hanga ako sa lakas. Makapangyarihan ka talaga. Sa bagay na ito, matagal na akong hindi natatalo. Akala ko hihijitin ako ng bata, pero hindi ko inaasahan na mas malakas ka sa kanya.
Sa hinaharap, magkakaroon tayo ng oras para lumaban. Bagamat ito ay parang ngayon lang, parang lakas lang ang pagsasalita. Salpukan best, magandang kalaban hindi madaling hanapin. Lumiwanag ang mga mata ni Tang Wulan, okay. Maaari tayong pumunta sa Star Battle. Net para lumaban. Nag-aalala siya na wala siyang kalaban, sinabi ni Jiang Wuyo na hindi niya ito ipaglalaban para sa anumang bagay. Ito ay isang bihirang magandang bagay kung si Arima Shan ay makalaro laban sa isang kalaban na may cultivation base sa itaas niya. Okay, it's settled. I will give you the communication number of my blood god ring, and contact me anytime. Wala akong ibang libangan, tulad ng paglalaro. At hinding-hindi ako tumatanggap ng pagkatalo. Paglingon mo, huwag mong isipin na nakakainis ang matandang kabayo ko. Ah, tumawa si Ma Shan. Ngumiti din si Tang Wulan, basta hindi mo ako nakikitang nakakainis. Pareho silang nakangiti, pero iba ang laman ng ngiti. Sinabi ni Tang Wulan, Head Ma, narinig kong sinabi ni Yuzo na kailangan mo ang metal ng free character battle armor. Mag-usap muna tayo at tingnan kung ano ang kailangan mo, at pagkatapos ay tutulungan kitang planuhin ito. Okay, muntik ko nang makalimutang magnegosyo. Sa pagtingin sa dalawang lalaking naglalakad na magkahawak kamay, hindi napigilan ni Long Yuzo na hindi makapagsalita saglit, ngayon lang sila nag-aaway ng gusto, at magiging parang tao ito sa ilang sandali. Kakaiba talaga ang mundo ng mga lalaki. Habang pinapataas ni Tang Wulan ang kanyang cultivation level, nagkaroon din siya ng napakagandang impluensya sa forging. Matapos mabuo ang core ng dragon, tumalon ang kanyang lakas, at natural na mas parang braso ang forging, lalo na sa panahong ito na nagsasanay siya. Pagkatapos ng yin at yang complementary vortex, ang kontrol ng sariling kaluluwa ng kapangyarihan, at bloodline kapangyarihan ay higit na banayad kaysa dati, at ito ay natural na tataas sa forging. Ang kanyang kasalukuyang antas ng Sage Craftsman ay ganap na na-stabilize, at ang rate ng tagumpay ng Soul Forging ay lubos na bumuti. Pagkatapos makipag-chat kay Ma Shan, alam ni Tang Wulan ang kanyang kahilingan. Ang kahilingan ni Ma Shan ay talagang napakasimple. Nangangailangan ito ng purong pagtaas ng kuryente. Ang ganitong uri ng battle armor ay puro pisikal. Sa katunayan, kapag ang kapangyarihan ay umabot sa isang tiyak na antas, magkakaroon ng isang husay na tagumpay. Pagkatapos ng simpleng pagpaplano, binigyang pansin ni Tang Wulan si Ma Shan. Sa kanyang orihinal na disenyo, mas pinalakas niya ang piraso ng metal. Tulungan siyang pumili ng 4 na uri ng metal fusion anionic alloy, at pagkatapos ay magsagawa ng soul forging. Para lang kay Tang Wulan ang pagpapanday ng isang espiritual na halwang metal, ngunit hindi pa rin maliit ang kahirapan ng pagsasanib ng 4 na metal, hindi pa banggitin ang pagpapanday ng kaluluwa pagkatapos ng pagsasanib, na mas mahirap. Kahit na ang average na ikawalong antas na Saint Craftsman ay hindi nangangahas na ginagarantiyahan ang 100% na tagumpay. Sa makatuwid, sinabi ni Tang Wulan kay Ma Shan na kailangan niya ng hindi bababa sa 2 buwan upang makumplito ito, at kailangan niya ng sapat na mga bihirang metal para magawa ito. Ang material para sa paggawa ng kaluluwa ay dapat na nilagyan mismo ni Ma Shan, na nagtaas ng mga kinakailangan sa metal at natural na nangangailangan ng higit pang mga materyales. Gayunpaman, bilang pinuno ng pangkat ng dugong bakal, si Ma Shan ay nakaipon ng maraming merito. Hindi isang araw o 2 para ma-promote sa Major General. Ito ay natural na walang bilhin ang mga metal na ito. Sa mga tuntunin ng mga bayarin sa pagproseso, walang pakialam si Tang Wulan kung magkano ang hiniling niya, ngunit humiling lamang ng ilang mga basic. Ma Shan ito ang metal forging ng isang kumpletong set ng free character battle armor. Kung ito ay nasa labas ng mundo, ang pera na kailangan ay dapat na astronomical. Ang nais lamang ni Tang Wulan ay ang bihirang metal na sapat para sa kanya upang makagawa ng mga black level na mecha. Isa na siyang Blood 9 at maaaring makakuha ng mataas na diskwento, kaya binilang niya ang lahat at hindi masyadong naniningil kay Ma Shan para sa kanyang mga merito, na naging natural na gumanda ang impresyon ni Ma Shan sa kanya. Ngunit si Tang Wulan ay mayroon ding mga karagdagang kondisyon, ibig sabihin, kinailangang labanan siya ni Ma Shan ng hindi bababa sa 100 laro sa Star Battle. Bukod dito, ang venue na Famous Shan ay nasa labas. Naisip ni Ma Shan na talagang nananamantala siya, kaya pumayag siya. Ang susunod na buwan ay napakahalaga kay Tang Wulan. Pagkatapos niyang manalo sa labanan laban sa Zunai noong araw na iyon, muli siyang pinaalalahanan ni Zhou Yi. Nagpasya siyang magtrabaho ng husto kahit ano paman, at magsikap na panatilihin ang posisyon na ito sa hamon ng dugo pagkaraan ng 9 na buwan. Hindi para sa ranggo ng militar, para lamang sa karangalan. At the same time, para mas mabigyan ng motivation ang sarili ko. Sa makatuwid, itinakda niya ang kanyang sarili ng 1 buwang oras ng promosyon. Ang huling yugto ng Starfights Federation Challenge ay gaganapin sa loob ng 15 araw, na isa ring mahalagang pagsasanay para sa kanya. Ngunit bago iyon, kailangan niyang pagbutihin pa ang kanyang lakas, at pagkatapos ay hasain ang sarili sa pamamagitan ng labanan. Pagkatapos maghintay ng 1 buwan, naniwala si Tang Wulan na lalakas pa ang kanyang lakas. Ang hitsura ni Ma Shan ay walang alinlangan na ginawang mas kumpleto ang kanyang plano. Pagkatapos ng lahat, ang laro ay maaari lamang laruin ng 1 araw sa 1 araw,
Ngunit kasama si Ma Shan, palagi niyang mahahanap ang pinuno ng grupong bakal upang talakayin at hanapin ang panghuli sa kanyang katawan. Naka-cross-legged sa silid, huminga ng pantay-pantay si Tang Wulan, at ang buong tao ay pumasok sa kakaibang estado. Ang gininto ang liwanag ng core ng dragon ay kumikislap, ang kinang ng core ng kaluluwa ay introvert, at ang yin at yang ay nagpupuno sa isa't isa sa isang whirlpool, natural na sumisipsip ng kapangyarihan ng langit at lupa sa sarili nito. Gatlang M 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 gitling. For more videos, please like, share and subscribe.